Hello po mga kapatid. Magandang madaling araw sa inyo lahat. Madaling araw po kasi dito sa kinalalagyan ko. At wag na po ng tunay na pag-ibig at nakatotohanan sa inyo pong lahat mga kapatid. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. And greetings of true peace, true love, and the truth to all of you. Ayan, ayun dyan si Brad Kirby Arandela from Lalo umalis ako dyan para Canada. akong, Balita ko para akong merong nakawala. gathering yung mga kapatid na exiters from Canada. Hello po mga kapatid. Dito po kami ngayon sa Calgary, nagtipon-tipon. At teka, may kasama ako dito si... Ngayon, nagpakita ka na, ikaw na yung isa sa pinakamasamang tao dito sa Calgary. Ikaw na yung Brother, pinakamasamang tao. Brad. Pa isang kapatid. Okay lang sa'yo? Yan. Okay lang daw, Brad eh. Brad Francis po. Brad Francis. Yan. Brad, Si Mari. Mari. Hindi pwede. Hindi ka na makikilala. Brad Ronnie eh. Brad Ronnie, ito na. Nayakap ko na. Brad Ronnie. Pero Brad Ronnie, sinend ko na sa'yo. Pare Koy. Ayun! Hindi Eh, naman bawal magpagupit eh! Sis Minerva, okay lang? Oh, Sis Minerva. Diba? Hello hello po. po. Diba? Ayan. Meron eh. Ano po? Meron ka nilaktawan. Ay, sino ba? Nagtatangi, no? Hoy, nabusesan ka na. Yung iba, paparating pa lang eh, nasa labas pa lang eh. Yun, di ba? Ibig sabihin, kaming mga umexit, hindi naman kami totoo na sinasabi na napasama na at parang naging miserable na yung buhay namin. Actually, yun yung inaantay nila eh. Ito nga, oh, di ba? Sabik kami sa isa't isa. Kaya magkakasama kami ngayon dito. Diba? Shoutout sa inyo lahat. Lalo na dyan sa Pilipinas, diba? Yes. Eh, yung isang executive producer mo, bawal talaga eh. Baka mabusesan eh. Mahirap na. Eh, kilalang kilala yan ni DSR. Kilalang kilala yan ni Baculaw. Kaya mahirap ipaano yung boses. Si Resty Reyes. Oh. Marami naman sila kilala sila na eh. No? Nasa si Brad? Ayun. At ayan, may mga dumarating pa oh. Oh. Teka. O diba, ang saya? Sa makipagkwentuhan, kulang ang oras ah. O diba, may tao pa sa... Hoy, bro! Punta ka rito! Late ka na! Ikaw na lang wala! Ha? Kuya, pasunduan na ang aeroplano! Late ka na! Diba? Susunod ka na makakabit ulit. Actually, kanina nga nagpa-practice kami dito ng sasabihin namin na kami po dito, kami po mga kapatid dito sa North America ay nagkaisang puso na umexit sa pamumuno ni DSR. O, di ba? Nai-speechless yung ibang mga kapatid dito kasi na-expose na sila. Di ba? Na-expose sila. Kaya, Sabi ng Biblia, nasa awit siya. At yaya. Sa mga magkakapatid na magsita, Bro, Chappy! hello. Chappy ba? Chappy? No, nag-Chappy, bro. Nagcha-chappy ba? Yan, chappy pa? Opo. Okay. Mga kapatid na nakikinig dyan, chappy po ba or malinaw yung boses? Yan. Mga kapatid,
Ayan, malinaw po yung nakasulat sa Biblia sa awit 133:1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya nasa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Tingnan niyo po yung mga kapatid ngayon na ilang mga kapatid na Exeters sa Canada. Masaya po sila mga kapatid. Malaya po sila sa mga chubby pa ako, chubby. Clear naman daw eh. Opo, pag nagsasalita ka, minumute ko para mag-clear ka. Okay. Okay, sige, go ahead, bro. Sige. Yan po ba yung mga kapatid na yung mga pinasasama ni DSR at saka ni Sunny Catan? Mga kapatid, tingnan po ninyo yung mga kapatid. Mas maaluwan po yung mas maaliwalas yung mukha po nila ngayon dahil unang-una nakakatulog na ng mahaba. Hindi na napupuyat sa walang kwentang paksa ni DSR. Meron ng time sa mga sarili, sa mga pamilya, at higit sa lahat, yung bulsa nila hindi na nabubutas sa walang katapusang patarget na wala namang kapararakan ng pinatutunguhan, mga kapatid. Kaya naku, manggagalaiti na naman yan yung mga kampo ni Satanas dyan sa lugar ninyo. Na ayan, kita ninyo. Di ba, Brad Gilby? Opo, tama po. Actually, masaya kami dito at saka, yun nga, ulitin ko, yung sinasabi nila na kaming mga umexit, mapapasama. Ngayon, yung mga kapatid dito na ngayon lang din naman nagkita-kita, nagkakwentuhan sila. Alam mo ang sabi nila sa mga nakakausap nilang deboto, iisa, magkita-kita daw sa finals at magkakaalaman. Ngayon, ang tanong namin, ano yung malalaman, ano yung magkakaalaman, ano yun? Ano yung dapat nating malaman, di ba? Correct. Ano yung magkakaalaman na yun? Kaya nga na isinasabi nilang magkakaalaman. Baka pagka dumating tayo sa finals, naku, baka batukan nyo, hindi nyo lang batukan si Daniel Rason na dinidiyos nyo. Bakit? Totoo pala yung ini-expose ni Sis Myra Rason at saka ni Brad Badong na ito pa lang si suki pala talaga ng Pegasus. Biro mo, mangangaral ka ng isang iglesyang nagsasabing, nagkiklaim na sa Diyos at agawin lahat invalid. Tapos ikaw pala sa laula, baboy. Hindi po pwedeng baboy at salaula ang isang taong nagpapakilalang kasangkapan ng Diyos. Kaya, ayun. Lumabas ako kasi medyo maingay sa loob dahil syempre ngayon lang uli nagkita-kita yung mga kapatid. Kanya-kanya silang kwentuhan, masaya sila, 'di ba? Kaya nga sabi ko kanina, meron tayong pagpa-practice na yung dating sinisigaw-sigaw natin pag SPBB o nagpapasalamat ka, 'di ba? Yung nagkaisang puso. Ito, nagkakaisang puso sila. 'Di ba? Sabihin nyo na yan, mga yan ay rebelde. May mga bata dyan, may mga anak sila. Nagtataguyod lang naman ng pamilya yan. Paano naging rebelde yan? Sige nga, sabihin nyo. Kayong mga deboto dyan. Sabihin nyo na rebelde tong mga to, kami rebelde. Unang-una, hindi nyo naman kami kilala. Diba? Correct. Hindi nyo kami kilala mula sa pagkapuso namin. Nakikita nyo lang yung labas. Kung ano man yung ginawa namin dyan sa MCGI na sabi nyo, sa inyo ay masama. Pero hindi nyo nakita kung ano yung nagawa namin dyan, kabutihan nyo. Inubos namin oras dyan, panahon at pera ng mga ginugol namin. Diba? Hindi nyo nakikita yun. Ang nakita nyo lang yung pag-exit namin. Tapos, kayo kung ano-anong paninira ang ibinibintang. Kung wala silang maibinta, wala silang masilip na ipupukol, ang sasabihin nila, nawawala yung ulo ng lechon. Napaka-shallow na dahilan. Biruin mo, ulo ng lechon lang, ito pala sa'yo. Samantalang yung bilyon na pera na ninanakaw ni Daniel Rason,
na nakapangalan sa iglesia, nawawala. Biruin mo yung billion-billion worth of property ng iglesia, nakapangalan yun, hindi nila po pwedeng nasa na ngayon yung mga property na nakapangalan na 8% ng shares of stock nakapangalan na kay Arlene Rason. O, di ba bro? Tama ka dyan, maraming nawawala na dapat hanapin. Bakit ang hahanapin mo yung ulo ng lechon? Napakababaw. Di ba? Siguro iwanan na natin yung ulo ng lechon na yan. Sabi nga ni Brad Ronnie key point, ulo ng lechon, bibili ko siya ng ilang lechon bang gusto niya, papadala ko sa kanya. Sabi Kasi ni nga Brad, tinatanong niya kung sino daw yung nagsabi. Si Tembong, umaamin na si Tembong para magkaroon siya ng lechon. Na siya na daw ang nagsabi na nag-uwi ako ng ulo ng lechon. napakababaw na dahilan ng ibinibintang nila. Kung wala na silang maibintang kasi alam naman nila pagka gumawa sila ng mga kasinungalingan, lalo lang sila mapaya kagaya nung ginagawa nila sa ito, subukan nilang pasamain ang kapatid na Tom at si Lolit Manalio. Biro mo nagsalita lang si ang daming nag-message sa akin ngayon na Brad, kalokal ko po si mag-exit na po kami. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo, Brad Badong, na tuwing may sasampa dyan sa live, tuwing may bagong sasampa, syempre may mga kakilala yan eh. Meron niyang hindi ko masasabing marirecruit kagaya ng sinabi ng isang kapatid, di ba? Syempre, yan din yung kinatakot nung manggagawa na kumausap sa akin nung nag-declare ako dito. Ang sabi sa akin, brother, ang kinakatakot ko lang, ang pinag-aalala namin, sabi ko kasi hindi siya makapagsalita, po? Yung mahihila, yung madadamay nyo. Kasi alam nila kung paano kami gumawa dito nung mga panahon na yun na nag-uumpisa kami. Brad Gilby, baka po pwede kang merong mapagsalita doon sa mga kapatid na nandyan sa loob. Sige po. Sige po, Brad. Para natin. Okay na. Okay lang yan, Brad Gilby. Sige, parinig mo yung yung ingay. Para marinig. Ano ba? Yes. Oh, ikaw na lang. Oh, Ito si brother. Gusto mo ikaw magsalita? Teka. Brother, mag-gay lang kita dyan. Ayan. ang sarap ng Kailangan mo na po ba ako? Opo. Ano sa dagdag? Isig. Oo. Hindi ako lang. Tingnan mo yan, may mga kapatid na Wait lang. diba? Dali ah. Sige. Sige, Apo, pakita. Nagpesi sa kuhan. Wait lang, brother Sumasandok pa kasi sila ng pagkain kasalukuyan. Salamat mo. Okay. Pero kasi nahihirapan ako sa kalagayan ni Mari, kaya talagang iniiwasan ko siya. Iniiwasan ko kasi nakamas siya, naka-hood. Parang naman hindi siya komportable. Kaya sige, Brad, tanggalin mo na yung mask mo, iiwasan kita. Brother, tanggalin mo na. Alam ko na. Meron ba kayong patarget dyan sa sali-sali nyo? Meron, may sobre po. Oh, yan. Sasandok ako ng food. Ikaw naman, 5 sobre. Ayan. Pinagtutulong-tulungan. 5 sobre po yung pinagtutulong-tulungan namin dito. Brad, Diben. May ano to? May abulo yan dito. Pag-willing, punta ka dito. May pagtutuluyan ka naman. Maraming pagkain may uuwi dito. Marami, ilang ulo na lechon. Saan mo daw nilagay yun? Ayan. Ano oras dyan, bro? 1:06 ng madaling araw. Baka naantok ka pa.
Hindi, okay lang yan. Minsan-minsan lang naman kayo magkasalo-salo dyan eh. Ayun nga. Eh. Hindi, salamat sa Diyos. Nagkakita-kita kami ng mukhaan. Huwag ka nang iiyak ha, pag after niyan ha. May ingay. Naririnig tayo sa buong mundo. Kasi ganun talaga sa parang, pag Hindi naiiyak si Brad. Sabi ka, bro. kasi namimiss mo yung kapatiran, mga kapatid na Yes! sama mong dumadalo sa matagal na panahon. Tapos, kung iba na yung parang pinataguyod ni DSR, nag-exit ka, papasamain ka nila ngayon. Eh, Yung tunay na pag-ibig, mararamdaman mo sa kapwa mo exiter eh. oh, makikita mo naman, bro, eh. Oh. Mawi-witness mo naman na maayos naman yung mga kapatid, oh. Dito pa rin naman kami. Diba? Hindi naman kami nag-aano eh. Wala naman kami pinagkakaanuhan na iba, di ba? Hindi pinangagano ka sa Hindi ko pa naman nayayari si Brad Dino sa casino eh. Sa Pegasus, Walang ganon. Walang ganon eh. sa Pegasus mag-share. Ayun. Hindi naman wala namang ganon. nakakatuwa kayong pagmasdan. Meron palang mga bata dyan, mga KNC. Yan, kapatid ko. Anak ko. Yung binata na, KNC Junior. Oh, binata na. 15 na siya. Awan ng Diyos. Ayun. Salamat sa Diyos sa araw na to. Hindi mali po. At nagkasalo-salo kami. Medyo nakikinig na kayo. Alam mo yun, nagkausap-usap. Nalaman namin yung mga concerns ng bawat isa. Ayun. Pero Anak ni Mary Ann. hindi naman ulitin ko, hindi naman lahat ng may exit masasamang tao. Hindi. Wala naman yung exit. Wala naman yung exit ako kasi gusto ko may mga exit before, di ba? Kanya-kanyang dahilan eh. Pero etong nakikita ko ngayon, we have something in common. Ayun. Sana, awa ng Diyos. Yung sabi mong something in common na nakita mo at naobserbahan mo based sa inyong pag-uusap-usap ng mga exeter dyan. We share the same feeling, we share the same sentiments. Yung mga, lahat naman kami, ever since naman lahat tayo, may mga tanong, di ba? May mga, hanggang ngayon, may mga tanong, pero kahit pa paano, meron ako narinig na kapatid, ito si bro, sabi niya, basta ako ng Bible, sabi niya. Kasi, doon pa rin siya focus pa rin siya, hindi naman na out of focus katulad ng sinasabi ng iba na umalis ka na, wala ka na sa katwiran, wala ka na sa focus, wala na. Hindi ko nakikita ang ganon. At hindi ko rin naman parang iniisip na ganon ang dapat mangyari. Ano mo yung ibig sabihin? Yes. Kaya awan ng Diyos, okay naman. Itong mga to, ayan, nakatayo na. Ayan, Okay ba dyan? Happy! Ayan, Ayun, kaya... May ninja dito, hindi magpakilala. Ayun. Ganun talaga. Ayun. Sinong next? Kasi pag yung ninja dyan nag-expose, naku, yari na. Isang buong division na kawawan. Ito, si Barjong naman. Nako, hawak pala namin yung alas. Sa mga alas, Brad, Uy! Kamuna! Hindi lang po yan alas. Pangalan niya sa Samsung. Kamusta, bro, Jan? Brad Jong, kamukha mo pala si Piolo Patay tayo dyan. Hindi, kamukha kita. May bigote rin. Yun. Ay, mabuti naman at nagkasama-sama kami uli ngayon for the second time. Yeah. Salamat sa Diyos. At nung una hindi naman ganito, wala naman tayong video call na nandiyan kayo nakita ng mga kapatid yun. Matapang na yung mga kapatid na exeter ngayon. Anong ikakatakot mo? Diba? Totoo yan. Papasamain nila tayo. Ang gamot nila, yung pagpapasinungalingan.
Sila pala yung nagsasabi ng totoo. Ba't takot silang humarap? Diba? Totoo yan na Bro JR. Kung nandun tayo sa katotohanan, wala tayong takot na dapat nakatulad ng ginagawa nila. Na hindi lumalabas yan. Kaya may kailanman hindi sasagot. Hindi makikipag yan sa'yo. O yun. Oh, Bro Dino. Ikaw, at gusto ko makausap ni Bro Badong. Nasaan si Bradino? Bradino. Ito. Ano si Bradino? Halika, upuan ito. Halika. Bradino, naku, gusto kita ka. Magpakilala ka, Bradino. Kailangan ka daw. Si Brad Joseph. Yung mga 3 years lang ako dyan. Kamusta po, brother? Ilan kayo na-baptize? Yeah, ano pa? 2011, March. 2011. Ano po ang reason bakit po kayo nag-exit? Nag-ano ako marami akong aral na magbentahan ng gamot ako. Pero pag yun, binasabahan na ako. Bibigyan yung mga verse. Masama ba magtanong? Malalaman ko na may Hindi ka hindi Opo. may tweet. Bawal na magtanong. Marami. Kaya naman. So, hindi ko nakalimutan ko rin yung mga Po yung ano po tulad nung yung pag-alis ng ramdam nyo ngayon nung exit kayo? Diyos daw sa hindi naman. Sa Kasi Diyos. ang unang nakakilala sa Panginoon, ang mga Israel, di ba? Brother, Siguro yung mga kilala, mas naging open-minded kami, malawak pa kayo. Pero nag-ibang nagsasalita, mas palakas yung boses nung nagsasalita. Sa'yo. FC? Kasi marami dito yung mga katabi. Pakinggan po muna natin mga kapatid. Mga kapatid na nandyan. Pakinggan po muna natin yung sinasabi ni Joseph ko pa pala. Yun nga. Okay naman. Naging open-minded naman kami. Mas malawak pa nga ngayon kaysa nung naandun. Parang siyempre, wala na. Hindi ganun katulad ng dati. Pero hindi naman kami sinasabi mapapagagawa ng masama. Walang gano'n. Hindi kami nagsusugal. Wala kami ginagawang masama. Sa lang tayo, sa katuwiran lang tayo. Hindi naman kung mag-exit, papakasama na. Hindi gano'n. Diba? Akala kasi nung iba, pag umexit ka na, papakasama ka na. Opo, actually, noong naanib tayo dyan, hindi naman po talaga tayo masamang mga tao. That is good. Oo, dati nga, umanib tayo sa reliyon, kaya nga tayo lumipat. Dati may kanya-kanya tayo reliyon. Gusto natin yung katotohanan eh. Yes. Ngayon, tinatanong natin yung katotohanan tungkol sa benta ng alak. Hindi na, bakit gano'n? Minasama na tayo. Only they addressed it properly, hindi sana magkakaganyan, di ba? Biro mo magtatanong lang, ang sasabihin, meron ka bang laban sa aral at sa kuya? Yun, gano'n nga po. Gano'n lumalabas. Pero, awa Diyos, kikita-kita rin naman tayo. Pagdang uli, dalangin natin. Kahit na nasa labas o nasa loob ng iglesia, pagdating ng panahon, magkakasama tayo sa langit. Yun lang naman ang dalangin natin, pare-pareho, di ba? Exactly, sabi ng Biblia. Datapot sa nangakalabas, Diyos ang umahatol. Kaya, ko, bakit puro niya lumabas na ng iglesia ay isang hapos nyo na. Noong nag-igit, yung pamilya, sabi ni Pablo, pagkakasmatwan sa bag ang sambahayan ni Onesipho. Kaya, itong sulat sa pitong iglesia na kasi yung pitong iglesia aton, tumalikod po yun sa mga sa Laodicea, isulat mo, meron ako tayo sa iglesia, sa Smyrna,
Lag- meron ng laban sa'yo. Nakita ko ang yung pagtitiis, nakita ko ang ulit na hindi mo mga kapakuha rin Rachel. Kaya yun, mga kapatid. Choppy ba? Choppy po ba? Medyo choppy po. Hindi ko masyadong Tagli. Marinig. Naghahang yata. Lumipat po ng Pwesto. hello. Lipat lang ang pwesto. Po ba, Lipat mga ko ng kapatid? pwesto. Teka lang. Delikado ang North Calgary ngayon. Lumabas si Bradino. Lagas. Lagas ba? Antayin mo si Brother Jason. Landslide. Jason. Landslide yan, sigurado. Darating yan kasi kung saan Kasi Sa yun, mga kapatid na babae, baka pwede tayong interview. kukuha ako ng isa. Konting pananalita daw. Konting pananalita. Anong sasabihin? Ikaw, kailan ka ba na anib? Anong ano mo? Ano? Patkoy, Kamusta, Brad? so okay naman, awa ng Diyos, maayos naman. At nagagalak yung kalooban ko, nakikita ko kayong ganyan na masaya nagkakasalo-salo. Ako, Brad, bakit? Magpakilala ka sa mga kapatid sa buong mundo. Lahat na anib. Alam ko natatandaan kita, nagtanong kay Brother Eddie, di ba? Opo, Brad. Ako yung nagtanong na bago siya mawala, na paano po yung pag-aanib ako dahil meron na akong partner bago pa ako aanib. So, yun po yung tanong ko dun sa yung ni Brad Ellie sa consultation. Yes. Opo. So, nasagot naman ni Brad Ellie na actually ang manggagawa gusto hiwalayan ko yung partner ko. Pero sa sagot ni Brad Ellie, ang gusto niya akayin ko yung partner ko. So, yun yung sagot niya, hindi hiwalayan, akayin ko. Kasi ako, Tatanungin kita, ano ba yung partner mo? yung partner ko po, babae din. Babae. Kaya po ang tawag ko po sa kanya, pare. Isang din naman yan. Yan. So yun, 5 years po ako sa iglesia, Brad. Tapos, meron po akong tungkulin, nasa production po ako sa mga nagbi-video, nagpo-photos, yan, sa K-drama. Minsan, naging isang artista din ako doon sa K-drama. So, lahat po yun, dahil may talent po akong ganun, ibinigay ko yun sa iglesia. Kasi nga, may mga gawain na ganun. So, masaya ako na ginagawa ko po yun. So, 5 years po ako sa iglesia. Yun. So, unang-una kaya po ko parang nawala ng gana dahil po sa na-experience ko sa mismong mga kapatid na niloko po ko sa pera. So, dahil sa salitang kapatid, nagtiwala ako na, hindi ako lolokohin ito kasi may parehas kaming may aral. Pero, baliktad pala. So, yung pinagkatiwalaan ko na gagawa nung basement namin dahil nga kapatid, so in-expect ko dahil may contract, tapos syempre meron akong kasama sa contract na hindi nga kapatid, which is yung partner ko po yun. Ang nangyari, hindi po nasunod, tapos yung pera, kinuha na po nila lahat. So fully paid kami, $47,000 po yun Canadian dollars. Ang laki, 47,000. Saan mo mapupulot na inodoro yun? Opo. Tapos, ang nangyari, hindi po ginawa yung basement ng maayos, walang tinapos. Inireklamo ko, wala ring nagawa yung manggagawa. Tapos, yung isa naman, nakapatid din, umupa dun sa bahay namin, ako pa yung masama. Dun po ako number 1 na talagang, bakit ganito? Akala ko yung iglesia na to, maayos,
maano yung mga kapatid. Parang bakit baligtad yata yung expectation ko po, hindi po. Hanggang yun na, unti-unti nawala na po ako ng gana dumalo. Alam ko, hanapin ako eh. Kasi syempre nasa production ako, ad pro ko eh. So makikita nila yung attendance. So sabi ko one of these days, makakausap ako, hanapin ako. Then yun nga, pinuntahan ako sa bahay, walang sabi-sabi, bigla-basta pumunta. So sinabi ko na po na ayoko na po dumat. Actually, Sis Kay, hindi pa ako nag-e-exit. Dumidestino pa ako. Meron nang nag-message sa akin. Nilike ko kasi yung post mo eh. Nilike ko, tapos nag-comment ako. Merong manggagawa dyan sa Canada. Sabi niya, Badong, bakit mo nilike at nag-comment ka pa dun sa post ni Kay? Eh, ano na yun? Lumalaban na yun sa ano? Ha? Sabi ko, nagkita pa lang po kami sa ano na sabi ko ganyan, sige, ako bahala ka. Sabi, dumadali pa naman pala nung time na yon, di ba tinanong pa ka? Siski, kaya po kayo, dumadalo pa po ba kayo? Sabi ko ganyan, di ba? Opo bro, ako sabi mo, di ba? Hindi ka pa din executed during that time. Ano po eh, since nung naanib ako, wala akong absent, talagang active po akong dumadalo. Wala. Yun po. Oh, pa-wash out mo daw yung number one part. Okay, si Wash out, Tembong, Balentong. Tembong, yayakap kita, Tembong. Kaya sa'yo nyo dyan, mga kapatid, ako, maiinggit niya yung sabi nung mga nasa Australia tsaka sa New Zealand. Badong, ipanawagan mo naman. Actually, pati yung nasa USA. Badong, ipanawagan naman yung mga nasa USA din, mag-get together kami. Kaya sa lahat ng nasa USA, mga kapatid, kontakin nyo lang si Kasangkay. Matandang manggagawa po yan. At kilalang kilala po yan sa Central, mga kapatid. Actually, yung mga Exeter po dito, no, kaming lahat po nandito magkakasama. Mas manapabuti pa po yung kalagayan namin ngayon. Mas masaya, mas lalong merong pong freedom. Ay, hindi. Sa lahat. Opo. Kasi wala nang control eh. Hindi nagpapagod yung tunay na pag-ibig. Opo. Wala ka nang alalahanin na, di ko nadaluhan yung ganito. Nadaluhan ko ba yung, isang prayer meeting or ganito? So, wala na pong ganun. Nagwalwal ka ba? Nung nag-exit ka, nagwalwal ka ba? Ito lang nangyari, nagupit yung buhok ko. Para sa kanila, nagwalwal yan. Pero, magpakatotoo lang tayo. Yun lang naman tayo eh. Huwag tayong maging ipokrito. Magpakatotoo lang tayo. Ano po, Brad Badong? Nawala po. Yun bang pagpapakatotoo, masama ba yun? Di ba itinakil na nga ni Doc J yun na walang namang utos si Kristo na bawal magpagupit ang babae. Lalo na hindi naman sa katawang babae si Siskay, pero ang puso niya lalaki. Ang Diyos naman, sabi ng Biblia, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Sabi sa Pedro, unang Pedro. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Tao ba yung LGBT community? Tao yung mga yan. Kailangan naman lumika si Satanas. Di naman manlilika si Satanas. Tao din yung mga yan. Como tao. Sabi ni Apostol San Pablo, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Ang Diyos pala may ibig ang tao, lahat ng maligtas. Tapos, hatulan mo ng LGBT community, mas malala pa pala yung ginagawa niyo sa mga LGBT community. Ang LGBT community, they feel very sorry when they are doing that. Alam niyo na siguro yon. Pero biro mo, nangangaral ka mas malala pa pala yung ginagawa mo kaysa sa kanila. Huwag tayo magpaka-ipokrito. Yun lang yung mahalaga doon. Babanal-banalan ka, balbal ka naman pala. Kaya Siskay. Go, Siskay.
Salamat sa Diyos. Hey! Oh, back to me ulit. O yan, back to you, Brad Gilby. Ma, ayan. Medyo lalabas lang ulit ako para tahimik. Oo. Ayan. Yan, Brad Badong, mga kababayan, masaya po kami. Kaya kung pasasamahin nyo kami, choice nyo yan. Diba? May kalayaan po tayo mga kapatid. Kaya yung mga closet dyan na nananatili, mag-isip kayo. Tingnan nyo yung kalagayan namin, 'di ba? Tingnan nyo, hindi naman kami napasama. Tama nga yung sabi ng kapatid kanina na hindi naman siya napasama, hindi naman siya nagwalwal. At tama yung sinasabi nyo, Brad Badong, na ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Gawa rin naman ng Diyos yan 'di ba? At saka, Lahat naman. ayaw niya sa hipokrito. Yun nga yung binabaka ni Kristo noon eh. Kayong mga mapagpaimbabaw, sabi niya sa mga Pariseo at mga eskriba, inyong pinapaputi ang inyong mga etc. etc. Basahin niyo po yung mga Biblia ninyo, mga kapatid. Teka, to si Tembo naghahanap ng ulo ng lechon Brad JR, Opo. magpapaalam na po ako. Magpapaalam na po kami kasi si Mari, yung isang alas mo dito, yung isang kilalang-kilala ng mga KNP at batang taong apalit, hindi siya makakomportable. Baka tamaan ng camera. Sige, Kaya, sige. Para um, ma-enjoy nyo na yung inyong pagsasalo-salo at magpaalam ka na sa mga kapatid. sige, dadaling ko doon, pagpapaalamin ko na rin sa inyo. At Sige. ikaw din, Brad, medyo bagsak ka na rin dahil nung oras na dyan, di ba? Oo. Sige, wait lang po Yeah. Ayan tuloy, nakamas, di ba? Nakamas, nahihirapan ako sa kalagayan ni Mari. Kaya ako na mismo, iyaano ko na magpapaalam na kami. Mga kapatid, paalam na po kayo sa sa mga nakikinig. Saya-saya namin dito. Di ba? Paalam na kayo. Ayan. Siguro ba kami napag-ibig? Hano kayo, ubi ba? Diba? Sabihin nyo, rebelde ang mga yan. Sige po mga kapatid, paalam na po at mag-uusap-usap pa kami. Sige po. Bye po. Salamat po sa Diyos. Kaya tayo na mag-aamit tayo. Ayan mga kapatid, salamat sa Diyos. Nakita niyo po yung mga kapatid dyan sa Calgary. Ilan lang po yan mga kapatid. Hindi po lahat nakasama. Kasi noong nakaraan meron akong nakita na wala ngayon. Lalo na yung meron akong nakita before, Kapampangan siya. So, ayun po mga kapatid, kayo na po ngayon ang humusga na napapasama ba yung pagka lumabas ka ba mapapasama ka. Nasa sa inyo na po yun mga kapatid kung mapapasama po kayo. Pero kung talagang kayo ay God-fearing person, hindi po kayo mapapasama mga kapatid. Sabi ng Biblia, meron po kasing nakasulat sa Biblia na paglabas talaga, utos na paglabas. Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Meron pong sinasabi ang Biblia na paglabas. Ang ganda nga nung sinabi ni Brad Tom, yung Jaco nung nag-exit sa Cavite. Sabi niya, ang binibintangan tayo na kaya daw tayo naaalis sa iglesia dahil naglilinis ang Diyos. Mali yung ibinibintang nila. Ang paglilinis ng Diyos na nasa Biblia, inilalabas niya yung mga matutuwid na lingkod niya. Kagaya sa Sodom at Gomora. Pinaalis niya yung sambahayan ni Lot. Kagaya sa panahon ni Nunong Noe.
pinagawa niya ng ano, ng daong, ng malaking daong. O, sabihin mo na pag hindi sila nagsisi, o yan, sumakay sila doon sa ano, ayaw nila, tinawanan nila si ano, na nababaliw daw. Di na, nalanos ang ano, ang sangkatauhan during the time of Nunung Nue. Ilang kaluluwa po ang naligtas mula sa baha? 7 kaluluwa kung hindi ako po nagkakamali. Kaya ayun po mga kapatid. Naku, masaya po ang mga kapatid na nag-e-exit. Meron ako nakausap na kapatid. Pag uwi ko galing abroad, sabi niya ganyan, yung mga exiter dito sa lugar namin, titipunin ko, magsasalo-salo kami. Yan. Pwede niyo pong gawin yun sa inyong mga lugar, mga kapatid. Masaya po yun, makakakwentuhan mo yung mga kapatid na kahit hindi mo kalokal. Actually, mga kapatid, ayan o, nakita ninyo. Good example itong mga kapatid sa ano nagbibigay sila ng ano, inspiration. Sabi ni Brad Tembong Tuernes, saan sa US? Kontakin nyo lang po si Brad Kasangkay. Kontakin nyo po. Gusto niya po kayong ma-meet, magsalo-salo gaya ng ginagawa sa Canada. Pang ilang beses na yung nila, salo-salo. Yun po mga kapatid, siguro po maraming natuwa sa video na to. Nakita nila yung mga kapatid na nag-exit na masaya na nagsasalo-salo, nagkikita-kita. Nakita niyo po, narinig niyo ang ingay-ingay mga kapatid. Kasi they cannot contain the joy and gladness seeing each other. Kaya, ayan, sabi niya, yung mga exiters ng Macau, mag-reunion din tayo, sabi ni Brad Purdy, Peter Parker. Yan, pwede kang mag-organize ng salo-salo, Brad Peter Parker, sa mga kapatid na exiters ng lokal ng Macau. Sige po mga kapatid, at ingatan po kayong lahat ng Panginoon, at sana po ay manatili tayo doon sa daang inihanda ng Diyos buhat panang-una upang siya nating lakaran. Si Kristo po yun mga kapatid. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama liban sa akin. Si Kristo po ang daan na dapat po nating lakaran na inihanda ng Diyos buhat panang-una. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Bye-bye po. Hello po mga kapatid. Magandang hapon po. Magandang umaga, magandang gabi. Anumang oras po na nakakarating at makakarating po sa inyong mga dako ang video po na ito. Pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa buong mundo. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, greetings of true love and the truth to all of you. At ayun mga kapatid, naku, ang daming gustong umakyat ngayon sa live natin, mga kapatid. And malapit na pong matapos kasi itong bakasyon ko. Tinatawagan na nga po ako nung amo ko. Kailan daw ako sabi ko, tapusin ko lang po yung bakasyon ko, sabi ko ganyan. And ayan, si Bonjing ay nagwawala na si Bonjing. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. Kaliwat kanan yung mga kumakalaban sa kanya. Yun nga po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, wala na po yan. Dahil alam po ni Bonjing na katapusan na po ng kanyang paghahari, mga kapatid. Dahil nandoon pa po ako, dumadalo pa po ako, panatiko pa ako.
sinabi niya na sa meeting ng mga KNP. Pag ako ay bumagsak, sama-sama tayong babagsak. So alam talaga ni Bonjing na babagsak po siya, mga kapatid. Alam po niya yan. At kaya nga po, kung saan-saang bansa sila umahanap ng possibilities, kung saan siya po pwedeng maging mamamayan. Actually, yung pong regarding sa Spain na yan, na golden visa. Dumadalo pa po ako noon, mga kapatid. Merong certain amount ang kailangan po nilang i-provide for Daniel Rason to acquire that golden visa, mga kapatid. So, ayun po. Siyempre, sino ang papasan? Siyempre, itong mga kawawang pobreng mga kapatid ang papasan sa mga kapritsyo ni Daniel Rason, mga kapatid. Nakita nyo naman po kung saan-saang bansa sila nagpupunta. Sino ang pumapasan? Ang mga kapatid. Pwede naman sana mga kapatid Hindi, ikaw lang naman ang kailangan ng mga kapatid. Bakit kailangan mong isama yung iyong pamilya? Bakit kailangan mong isama? Siyempre, pag sinama niya yung pamilya niya, kasama din yung mga alalay. Kasama din yung mga tsuwariwap. Sino ang mag-aano? Sino ang mahihirapan to provide, mga kapatid? Meron po tayong special guest ngayon. Nandyan na po ba yung special guest natin? Andyan na po ba? Mukhang wala pa yung special guest. Meron po tayong special guest, mga kapatid. At ito pong special guest, hindi po ito makakasama ko po siya ngayon dito. Special guest. Special guest. Ito po Andito na po ang special guest. Pakibuksan mo yung ilaw, special guest. Ito na po yung special guest natin. Hi! Ayan po, si Mama Mary. Pumanik na ka mo ng live. Ayan, pumalik na siya ng live ni Badong. Hindi na siya nakatiis na kumukonekta lang dahil bumabagsak yung internet. Oo. Ayan. Ngayon, babanatan na namin ng todo-todo ngayon yan sa Bonjing. Lalong magagalit yan sa amin yan. Ako, kulang na lang talaga kami iwawas-iwas niyan. Dudukutin na talaga kami. Oo, madudukot na kami ng buhay niya. Naku, gigil na gigil. Lalo nang yung mata niya, luluwa. Merong umaano daw na bakit daw sinasabi natin na naglilinis ng tubo si Arlene Rason? Ano pala, para at least, kesa naman yung sabihin na, para nga hindi masyadong bastos naglilinis na lang ng tubo. Ano yun? Kaya lang, yung tubo, Yung tubo na yun, yung tubong, gumagalaw. yung kikirot-kirot. Kikislot-kislot. Oh, panay ang mic test. Mic test. 1, 2, 1, 2. Ayan, yun tuloy. Na dati, ayaw nyo ng pok-pok. O, sige. Ayaw nyo pala ng pok-pok. O, ayan. Kesa nga naman, mas mapangit pang ang pakinggan, pok-pok. At least yun, naglilinis ng tubo. Di parang... Tubera. Yung nakikinig, hindi naman masyadong harsh yung sinabi mo. Yung nakikinig, nag-iisip kung ano kaya yung nililinis nun. Baka plumber pala siya.
hindi alam naglilinis pala ng kung ano. Ang mas masagwa kung sasabihin, no, anong term yung yung masaklap na sa mga pandinig. Siyempre, mainam na yung medyo merong ibang code. Para at least, yung nakikinig, na napapasel. Di ba? Ano yung nagtutubo, yung naglilinis ng tubo. Di ba? Wala nga nang pang naglilinis ng tubol. Nagpunta na doon Si Agida? Wala po. Doon, Tapos ito, meron pa, ano daw ang katibayan natin? Na naglilinis? Hindi, nasuki si Bonjing sa Pegasus. Ay, naku naman. Kailangan pa ba ng, ibig sabihin, kailangan pa ba na... Litrato? Oo. Mismo na nga sa sarili nilang bibig, nanggagaling lahat ng kagaguhan na experience na. Wala nga naman pang i-details mo from time to time, lahat ng ginagawa nila, yun nga lang na nag-aalaga ng panabong ng manok. Hindi nila sasabihin na pang tinola lang. Yun, nag-aalaga sila ng pangsabong ng manok na hindi sila nagsasabong. Correct. Di ba kagaguhan? Mm-hmm. Tapos, alangan naman pang, nasa industriya siya ng, alangan naman pang, kahit, hindi siya nakakainom. Nung panahon na nagbata pa sila nun yung BFF niya si Eusebio, umiinom na rin kaya yan? Yan. Kasi, dati noon, maagang hinahanap yan na laging galit na galit kung saan nagpunta. Tinuturuan pa niyan si Ate Deng magsinungaling para sabihin na, doon lang kami nagpunta. Pero kung tutuusin, gumigimik na sila ni Jay. Uy, kalokohan. Ikaw ba, di ba tayo, naging bata din tayo. Siyempre, yung time na yon, nagiging curious tayo sa mga nakapaligid sa atin, kung ano ba yun. Lalo pa siya, kung baga sila ma-impluensya, may pera. Ikaw ba, yung iba nga walang pera, nakikurious sa ibang bagay, sila pa. Mm-hmm. Sino ba si Ate Deng? Pinsan niya rin. Siya rin yung isang na inaano niya na, ang tawag niya doon kay Ate Deng, si Mada. Mada. Bakit Mada? Basta yun ang call sign niya. Basta yun yung nakasanayan niya na tawag. Pagka tinanong ka ni Mami. Kanino anak si Ate Deng? Kay Uncle Ruben. Kapag tinanong ka kung saan huwag mo sasabihin na. Basta ini-screen niya pa yun bago. Kasi si Ate Deng nung time na yun, nag-aaral yan sa Gonzales. Siya naman, nag-aaral sa sentro. Minsan, kaklose niya yan si Ate Deng nasakay sa sasakyan, ganito. Ngayon, pagka nagtanong na gano'n, ni-screen pa ko, ano isasagot. Di ba? Kumbaga, parang pasisinungalingan. Once na nagtanong, alam mo na isasagot mo. Ni-screen niya pa, ba't ni-screen? Kung hindi siya gumagawa ng kabalbalan. Ano itong bonding na to? Kaya nga, ayun po mga kapatid, biruin nyo po hanapan nyo ako ng ebidensya. Ang nagsasabi, pinsang buo mga kapatid. Yung bang pinsang buo, pasasamain niya yung kanyang pinsan. Kaya po si Mama Mary ay nagsasabi ng ganito dahil po sa pagmamalasakit po sa inyo mga kapatid. Ano namang mapapala niya? Kaya nga, kawawa naman yung miyembro. Dugo niya yun Dugo niya po yun mga kapatid. Pero, nakita niyo po ba yung Nakita niyo po ba yung importansya ng ginagawa na pagsasalita ni Mama Mary? Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung merong rason, yung slogan na pinakalat ni Daniel Rason yun nung namatay si Bes, may rason para magpatuloy. Kung meron pong rason para magpatuloy na sinasabi si Daniel Rason, meron pong rason at maraming rason. Sino-sino ba yung rason na
Lahat na yata ng rason eh. Lahat po ng rason kakampi po namin, mga kapatid. At saka wala silang rason na kakampi sa kanila. Kahit nga kamag-anak nila, both side, Rason and Soriano, walang may gusto sa mga ugali nila dahil nga sila walang hiya. Meron nga akong kausap na Soriano, sabing ganyan. Brad Badong, wag mo akong baka palayasin kami dito. Oo, tingnan mo nga yan. At saka sila, yung mga Soriano, natatakot lang magsalita against sa kanila dahil nga ako mga nandun sila. Pero kung tutuusin, ayaw sa kanila, nila lahat sa kanila. Ayaw dahil sa ugali. Dahil yung mga ugali nila, mga walang hiya sila, parang di talaga tinitreat sila na parang hindi kadugo. Kahit nga hindi kadugo ang trato sa kanila hindi sila tinuturing na kapwa-tao. Ayan na nga. Tapos yung, di ba, yung pinsang buo nga niya na binugbog, yung kapatid ni Islaw. Si Manuel. Oo, di ba, yung binugbog. Tapos, parang binigyan lang ng pampalubag loob. Ikaw, bibigyan mo pampalubag loob mo, halos patayin mo yung tricycle. Tricycle, tas papalayo-layo. Kunyari ako pinagbog mo, bibigyan mo lang ng tricycle, tarantado ka. Sa'yo na yung tricycle mo. Sa'yo na yung tricycle mo, bubueltahan kita. Iyampas ko pa sa'yo yan. Samantalang sa rason niya gawain yon. Naku po. Malamang. Hindi na rin siya... Di ba takot siya kay Piolo? Oo. Kay Piolo lang. Walang rason na pwede niyang ganunin. Buti pa Soriano magaganon na. Pero ang rason, naku po. Subukan niya. Subukan niya at nang maghalo ang balat sa tinalupan. Dapat palabasin na natin si Piolo. Palabasin na ba natin si Piolo? Wag daw. Wag. At saka sila, masyado silang sa pera, hindi mo maintindihan kung anong, para silang gutom na hindi mawari. Kahit kamag-anak, hindi nila hindi nila bibigyan ng priority kung, kunyari, manghihiram ng pera, may tubo pa rin yung kahit kamag-anak. Kayo? Opo, meron pong tubo yan. Si Kuala Lumpur, si Betrason, nagpa 5-6 po yan, mga kapatid. Hindi ba nasa doktrina yon bawal mag 5-6? Pero hanggang ngayon, nagpa 5-6 pa rin sila. Hanggang ngayon. From the start, hindi sila tumitigil na ang pera nila, hindi yung umiikot. Hanggang ngayon, umiikot yung pera nila sa sentral. Ngayon. Hanggang ngayon, umiikot yung pera nila sa sentral. Sa 5-6, biruin mo, nagtatrabaho yung mga kapatid doon, tapos pautangin mo 5-6. So, niluluto sa sariling mantika ang mga kapatid na nagtatrabaho sa sentral. Kaya nga, tingnan mo, puro na lang sila negosyo. Bukas makalawa, yung ospital na yan, yung negosyo na rin. Lahat puro negosyo. Hindi nyo ba naiisip, lahat ng nakapaligid doon sa pasalamatan, puro negosyo nila. Pero buong kapatiran yung nag-contribute, tapos sa kanila lang lahat ng negosyo. Di pa kayo nagising? Actually, tingnan nyo po mga kapatid, bakit hindi man lang binigyan ng malaking kapamigatan yung nangyaring palakulan sa loob ng pasalamatan at sa oras mismo ng opening prayer. Bakit po? Kasi yung kapatid na pinalakol, walang anuman mahirap. Tingnan mo. Pagka mahirap, ayaw nilang bigyan ng priority. Pero yung tao na alam nila na may balik, doon sila magaling sa mayayaman, tapos magpapakitang gila sila, yung nagagatasan nila ng gusto yung mga kapatid na mayayaman. Doon sila magagaling. Si Gillian ngayon, yung si Gillian na... Si Brad Gimboy. Gillian. Matagal na panahon na ultimong sasakyan, pinapagamit sa kanila. Yung F-150. Yes, ang daming sasakyan ang mamahalin ni Gillian. Ngayon, nasa na ngayon si Gillian? Ngayon? Kasi? Para siyang dyan, salim pusa. Dati yung grocery, di ba kay Gillian yun, yung nasa apalit dati? Kay Gillian din yun yung.
Ang daming mayaman na dyan na ngayon na natuyot na. Mm. Naubos ang yaman. Biruin mo itong si noong dati. Ang sweet ni ni Kuala Lumpur ni Bet Rason, tsaka ni Dan Rason dun sa kay Brad Marlon Manalang. Hindi siya makakulimbat ng pera kay Marlon Manalang. Kaya wala, hindi niya type ngayon sila Brad Marlon Manalang. Alam mo yan, Sis Rosa. Si Sis Rosa, yun yung asawa ni Brad Marlon Manalang. Doon lang sila magaling sa may, yung pakinabang. Pero yung kamag-anak nga nila, hindi nila napapautang basta-basta Lalo't alam nila yung walang pagkukunan, malabo. Correct. Malabo ka doon. Paputol mo yung daliri, papaputol ko yung daliri ko kung talagang sila nagsasadyos, may pag-ibig, wala. Pag-ibig sa salapi, marami. Kaya totoo po yung sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. Mga kapatid, once you started loving the money, that is the point you will be corrupted. Kaya po corrupted po sila, mga kapatid. Biruin mo, pinasama ng gusto si Doña Lolita Hison, samantalang sinisingil lang naman sila dun sa utang. Sino nagsabi nun? 'Di ba si Si yumaong Uncle Philip? Biruin po ninyo 'yon. Si Saraguysoy. Nakakami si Saraguysoy. Tatay ko. Ayun. Magang kinuha At least, bago man lang siya, ang daming pagkakataon na pwede siyang kunin. Pero bakit pinabayaan muna, pinahintulot muna, na masabi niya yung dapat niya masabi? Biruin mo, malay ba namin na si Bes pala at saka si Batman Victor ay nagli-lips to lips? Madyawa, silang original. The original. Sila, kaya pala itong si My Husband's Lover. Kahati niya sa banana. Kahati sa banana. Ano yung banana Q? Kahati sa banana, si Bes. Ayun pala, ito palang si ito palang si Danya Rason, hindi lang niya tsuhin si Tiyahin. Bes, tiyahin pa niya. Kaya ngayon kaya din si Japayuki nagsasabi na jejeta ng siguro na na nga ni Pansit na yung pagka-ACDC niya. O kaya hindi na petsa yung hinahanap, kundi Banana Q. torta lang. Ayun po, mga kapatid. So tignan nyo po, mga kapatid. Kami po ba ang nagsabi noon na nahuli niya yung si Bes at saka yung tatay ni Danya Rason, na gumugulong-gulong sila, natabig pa yung Arinola? Feeling nasa beach yan. Gulong-gulong. Para siguro nag-i-imagine sila na gumugulong-gulong sa buhanginan sa dagat. Ang Gulong ng palad. Ayun po, mga kapatid. gumugulong-gulong tapos katanghalian Anong ginagawa ng katanghalian? Gumugulong. Baka naman nagkakamutan. Ano ang katanghalian tapat nakakumot, di ba? Yung pala, nagro-rosaryo. Nagro-rosaryo, ibang bilog yung hinahawak. Bilog na parang rambutan. Nagro-rosaryo. Then, tinatest lang niya yung mic. Tinetest Maybe, hindi daw sounds good. That's why tinetest. Mic test. 1, 2, 1, 2.
Baka hindi nakakonect sa Bluetooth. Ayan tuloy, pati si Matutina na booking. Ay, ganyan po pala si Sis Arlene. Para po pala siyang si Matutina. Ay, galit na galit yun, tiyan. Kasi pinaaral pa yun ng talaga para maging sophisticated. Oh, alam ko pinaaral siya sa Robert Powers yata yun. Ibang inaral. Bachelor of Science, major in plumbing. Aral pa kanyari. Kasi nga, siyempre ang pabintang business woman ng tarantado. Di business niya yung kanyang Skippy. Nagtatanong Skippy peanut butter. Masarap yun. Ay, galit na galit yun. Tatahimikin natin yung dalawang yung tarantado niyan. Si Skippy din ang mastermind ko. Bakit? Galit na galit din yan si Bonjing. Kasi siya yung nagsususi kay Bonjing eh. Sige, ano yun mo yung gumawa ka ng paraan. Kung baga sa pelikula, di ba yung sa pelikula, yung pagka merong tinik, balakid, kaming dalawa yung tinik kaya hindi sila makagawa ng paraan kung paano kami patatahimikin. Correct. Kaya magbabayad sila, mga kapatid. Magbayad na kayo. Kahit magbayad kayo, hindi kami natatakot. Kayong matakot. Sa palagay nyo, natatakot kami. Kayong matakot dahil totoo namin sinasabi namin. At saka, si Japayuki, yung ka-Japayuki niyang taga-Kalumpang, yun ang nagsasabi na mabili si Japayuki sa Japan. Mabenta siya kasi magaling siyang maglinis ng tubo. At magaling siyang umararo. The Jackie. Ano yung Jackie? Ano naman yung Jackie? Magaling siyang mga bayo tingnan mo, nadali niya si Bonjing. Kasi nga, yun ang target niya, si Bonjing, para... Oo, kaya nga yung nagtatrabaho doon sa isang amusement park, nung nakita si Arlene Rason, Arlene! Ganon? Sabing ganyan. Bakit mo tinatawag ng Arlene yung ate namin yan? Ate, tarantado ka mo kayo. Hindi niyo ba alam ang kamo, tagalinis yan ng tubo? Tapos sabi nun, kayo ba ang nagkatuluyan? Talagang tinatarget pala itong si Danya Rason ni Arlene Ruga. O edi noong nandun sila sa biruin mo, kung may dignidad kayo, may dangal kayo, sa sasakyan, hindi ba kayo pwedeng pumasok sa kwarto? Bakit sa sasakyan? Kasi nga, ginagawa na nga niya ang lahat para nga siya ma-for good na talaga. Para mapunta na sa kanya yung... Jewel in the Palace. Oo, para mapunta na sa kanya yung para siya na ang winner. Di ba siya nga naging winner? Kaya siya ngayon yung pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. The winner takes it all! Biruin mo, saan ka nakakita ng we love you, kuya, we love you, ate. Oo. Lahat na lang napunta sa kanya. Samantalang silang magkakapatid pare-para silang naglilinis ng tubo. Ngayon, siyempre, sabi ni Japayuki, I'm doing my best, the best I can para babaliwin niya tong si Bonjing. Yun nga, natuliro ang gago nung lumabas na sa sasakyan. Hindi, nakalimutan niya na yung pagkatao niya. Biro mo, ikaw ba naman ang payugyugin sa sasakyan? Kaya nga, na intensity 10 siya doon. Kaya tuloy. Tingnan mo, di ba nung yung bumagyo, same nung birthday niya? Aba, parang nagkakataon. Biruin niyo po mga kapatid. Binibigyan po kayo ng ng sinyalis ng nasa taas
na ito pong, kahit saan siya pumunta siyang Bicol, nagkaroon ng bagyo pag-alis sila sa Bicol. Pumunta siya sa Visayas, pagkaalis nila, ayan, nagkaroon ng dilubyo sa Visayas. Wala po siyang dalang biyaya, ang dala po niya, sumpa, galit ng Disaster. Diyos, mga kapatid. Ay naku, hindi po biyaya, biruin mo, sasabihin mong ikaw ang biyaya ng Diyos? Sino ba ang biyaya ng Diyos na nasa Biblia? Ang biyaya po ng Diyos na sinasabi ng Biblia, si Kristo po yun, walang iba mga kapatid. Biro mo, sasabihin mo ikaw yung biyaya ng Diyos. Kailan ka pa naging biyaya? Baka piyaya o tiyaya. Piyaya! Mahilig sa pexing. Ay, hindi pala. Sa tortalong. Hindi mo nga alam kung mahilig ba siya sa peanut butter o sa banana Q. Ayaw niya, bot ano nga, di ba? Bot gusto niya. Pero si Japayuki, kaya nga na Jetta, siguro inayawan na siya na umay na kay Skippy. Kaya yung ano naman, chorizo. Chorizo de Bilbao. Yun naman ang tinatarget niya, chorizo de Bilbao. Eka, matigas to. Sabi nga nung kapatid, parang lumaki yung tiyan ni, ni DSR. Sabi ko, baka nabuntis na. Nabuntisan na ni, yung pagka nakikita niya, kumukuti-kutitap yung mata niya. Anong di lalakihan tiyan siyempre, di naman nag-aayuno. Di natural. Ngayon, di na rin niya nakikita yung junjun niya sa laki. Ayun. Ayun po mga kapatid. Ayan, nakita niyo po, meron po tayong live guest. Nandyan meron tayong live guest mga kapatid. Bakit hindi Lilis ang tawag? Pang-international kasi siya. Lilis Peanut Butter, local lang yun. Yung Skippy, yun, international. Ayun po mga kapatid. So, yun. Tuloy lang po tayo sa laban. At again, shout out sa ating mga kasama. Mga kasama na nagmamalasakit para sa mga kapatid. Sa welfare ng mga kapatid na nag-exit. Yung pong totoong support group mga kapatid, andyan po si Brad DK. Andyan po si Brad Lost. At ngayon, andyan yung Disney princess ng Pose and Ponder, si Sister Patricia. Andyan po si Rational Viewpoint. Andyan si Emmet Ember. Sino pa ba? Andyan si Jollibee. Sino pa ba? Si Post MCGI Society. Si Rosa. Ang MCGI Exiters at kayo pong lahat mga kapatid. Kaya tuloy lang po tayo sa laban para sa mga kapatid po natin na nabe-brainwash pa mga kapatid. Hindi naman din po magtatagal pa itong laban na to dahil masyado na pong umalog. Hindi lang po umalog, pilay na po sila mga kapatid. Paano hindi pilay biruin mo yung mga kapatid na core groups, member ng core groups, nag-aalisa na kagabi lang. Kaninang madaling araw dito. Kaya halos wala pa po akong tulog mga kapatid kasi bumiyahe po ako, layo ng binyahe ko. Ano po mga kapatid, ano ba sasabihin ko? Nakita niyo po yung mga kapatid sa Calgary. Iilan lang po yun, hindi pa po nakasama lahat mga kapatid. Nagano po sila, nagsalo-salo together at nakita ninyo na masaya po yung mga kapatid na exiters. At hindi po totoo yung sinasabi nila na pagka nag-exit ka ay mapapasama ka na. Mapapariwara ka na, sa demonyo ka na. Sabi ni Jody, shout out sa team Pop
yun, sa Team Pause and Ponder. Opo. Si Brad DK, tsaka si Brad Lost. Yan, mga kasama natin yan na tagapagtanggol ng mga kapatid. At wala pong hidden agenda yung mga yan, mga kapatid. Wala po. Hindi rin naman, wala rin namang itatayong iglesia si Brad DK tsaka si Brad Loss. Ano lang po yan talaga. Udyok ng mabuting kalooban para maalalayan yung mga kapatid na mga nag-exit sa journey nila outside MCGI. Sabi ni Elisa Tan, sabi po, konti daw po tao sa apalit ng TG. Opo, konti na lang. Tsaka tingnan ninyo, hindi naman lahat tingnan nyo yung mga mukha ng mga KNP. Hindi lahat nag-a-agree kay Daniel Rason. Sabi ni Brother Ryan Wang, bro, bumalik ka ba sa dati mong work? Bakit kayo kasama ni Mama Mary? Late watching. Pinasya lang ko lang po siya. Actually, ang haba ng biyahe. Grabe. Sobrang pagod. Yan. Kaya nangangalumata pa ako. Yun po, mga kapatid. Napuyat ko yata yung mga nasa Pilipinas kasi kanina pa sila naghihintay. Sabi ni, hindi na daw po puno stage. Kasi alam naman nila yan na yan. Akalain ko ba na ako mag-e-exit ako? Hindi ko man, ni sa inagap, hindi ko man po naisip na mag-e-exit ako, mga kapatid. Kasi mahal ko po talaga ang iglesia na yan at minahal ko, mga kapatid. Kaya lang, kalooban na rin po ng Panginoon kasi niloloko na lang po yung mga kapatid. Kung wala naman po magsasalita na kagaya po namin, walang tignan po ninyo, mga kapatid. Sabi nga kayo na lang po ang bahalang humusga, mga kapatid. Kaya sabi ng mga kapatid, sakalam si Badong. Hindi po, mga kapatid. Wala namang kwenta si Badong. It just so happened na talagang credible si Badong. Credible si Badong in the sense na nakasama ng royal family eh. Tapos ang dami niyang ebidensya, pictures, videos, and all. Tapos, yun, mga kapatid. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, tuloy lang po, and the victory is of God, mga kapatid. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Meron pong utos talagang paglabas, mga kapatid. Lalo na kung ang namiminuno ay si Satanas na, inaakay na ng espiritu ni Satanas. Meron po ba tayong katibayan na si Daniel Rason ay inaakay ng espiritu ni Satanas? Ayan po, minamali niya po ang mga talata ng Biblia. Sabi ng Biblia, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Kahit isang kudlit, bawal po, mga kapatid. Bawal pong magdagdag at magbawas kahit isang kudlit. Ang ginagawa po ni Daniel Rason ngayon, mga kapatid, hindi lang po nagbabawas, hindi lang po nagdadagdag. Iminamali niya po to serve yung kanyang kapritsyo, mga kapatid. Kaya, yun po, mga kapatid, sabi, merong nag-pop up na message sa akin. Dito po sa lokal namin, konti na lang po nag-aabuloy. Hindi lang po sa lokal nyo, kapatid. Sa lahat ng lokal sa buong mundo. Ano na po sila? Hindi na po, marami na po ang hindi tumutulong, mga kapatid. Actually, sa Singapore nga lang,
mahihirapan ngayon yung mga kapatid doon na nandiyan pa dumadalo. Bakit? 2 lokal po ang binabayaran nila. Yung dating lokal na inalisan, hindi pa po tapos ang kontrata. So, kailangan nilang tapusin kahit hindi na nila ginagamit yon. Itong lokal na nilipatan nila, na sabi nila, bagong lokal. Wala pong bagong lokal, mga kapatid. Fake news po yun. Lumipat lang po sila dahil hindi daw po kasya sa lokal dati. Tingnan po ninyo doon sa camera. Konti lang po nang dumadalo, mga kapatid. Nandyan ba si Si Brad, Okay. Okay, sige po mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna at ingatan nawa po kayong lahat ng Panginoon. At sana po, lagi po kayong nasa mabuting kalagayan lahat. Bye-bye po. Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako ang video po na ito. Pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. Greetings of true love and the truth to all of you. Our dear brothers and sisters. Ayan, ano na po ngayon si Daniel Rason, si Bonjing. Masyado na siyang sabi ni Daniel Rason, bakit mo minomonitor yung mga paksa namin? Bakit mo pinupuna yung mga paksa ko? Bakit hindi ka mangaral? Gago ka palang Daniel Rason kaya. Hindi naman ako mangangaral. Ikaw ang mangangaral, di ba? Ikaw ang nagpapakilalang mangangaral. Ba't mo ko aatasan na mangaral? Hindi naman ako mangangaral at hindi naman ako nagpapakilalang mangangaral. Ang alam ko, ang itinuturo ng Biblia na mangangaral, si Kristo. Kaya, tingnan mo ngayon, kung pupunahin man namin yung mga itinuturo mo, hindi na, kakao? Kakao. Okay. Ano na nyo? Du kakao? Du kakao. Po. Okay. Po. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan, para lumitaw yung ating view. Ay. Familiar po ba sa inyo yung view? Ay, may tumawa. Sino yun? May tumawa. Kilala niyo po ba yung sound na yon? Yung tawa na yon? Yung iconic na tawa? Dahil sa tawa na yan, naaasar si si Ulupong na Daniel Rason. Sabi siguro, naku, itong dalawa na itong nag-tandem na to Itong dalawang tarantadong to. Itong dalawang tarantadong to. Kung madudukot lang namin kayo sa monitor, nadukot na namin kayo. Maghintay lang kayong dalawa. Ayan, siguro narinig nyo naman po. Meron po ako kasama ngayon, mga kapatid. Ito po yung pinakaihintay ninyong pagsasama na tandem na nagpayanig. Intensity 10. Nagpayanig hindi po sa CCP complex. Nagpayanig sa mundo ni Daniel Rason, mga kapatid. I-welcome po natin ng masigabong palakpakan si Mama Mary Mayra Rason. Pasok! Ayun. Hi! Ayan, dito ka na. Saglit lang. Huwag tayo. Ayan. Wala tayong stand. Ayan po. Tandem. Lapit ka. Lolo boy? What's up, Lolo boy? Ayan. Ayan, tandem. Balita ko, Mama Mary. Nakausap natin kanina yung ating mentor. Oo, may bagong bagong news.
banatan mo to, sabi ng mentor namin. Banatan natin ng banatan. At hanggang sa madali na. Banatan natin ng banatan yan. Banatan. Ayun. Ano ba yung sabi ng mentor? Yung daw property ng Salonga sa compound? Ay, yun. Alam ko yun na hindi ko masyadong narinig yung ano niya dahil bigla akong pumanik eh. Hindi ka kasi nakikinig sa mentor natin eh. Eh, kasi na pumanik nga ako, kinuha ko yung cellphone ko, diba? Dahil nga tinatawagan ko yung isa pang Isa pang mentor. isa pang magbibigay ng Impormasyon. Oo, eh parang tutulog-tulog naman kaya. Sabi ko itong dalawa ikang tarantadong to eh, para ikang sniffing dog eh. Kami yung sniffing dog. Kami ang sniffing dog na maganda. Tapos sabi, 'di ba sabi ni Uncle Mentor. Si Uncle Mentor, si Uncle Attorney. Tirador kami ng kanin lamig. Sabi niya, banatan niyo banatan niyo ng banata si Arlene Japayuki. Oo, si Japayuki. Kasi pagka naririnig ng Japayuki, yun ang number one sa nakaka-stress sa kanya. Oo, kay Japayuki. Inis na inis si Daniel Rason. Walang yung dalawang to ibinulgar na Japayuki na pangasawa ko. Eh ano pala, business woman. Sabagay, business woman naman, di ba? O, nagtitinda siya ng pechay. Uy, masarap ang pechay. Paborito ko yung pechay. Oh, nagtitinda siya ng mani. Anong mani? Hubad o balat? Maning babad. Maning babad. Maning pinirito. Crunchy. Ay. Maingay kami. Sabi ni Uncle Attorney, banatan niyo 'yon, sabing ganyan. Uncle binabanatan nga namin, di mo ba naririnig? Kaya lang mukhang may binayaran siya eh. Meron siyang tagapagtanggol. Hindi naman daw siya Japayuki. Ano pala, taga-linis ng ano pala. Pwedeng umakyat ako, may pasabog lang po ako. O sige. O, pakyatin natin si Paakyatin Tembong. natin para sumabog-sabog na yung tombok. Ayan, si Tembong Tumbong Balento. Ayan, Tembong Tumbong Balento. Ayan, Tembong Tumbong. May pasabog po. Kay Bongbong. Bonggang Tembong. You're new here. Yeah. How many months? 2 months. 2 months, okay. Salaminder. Enjoy. Gracias. The best meal. Salaminder. Walang shindol. Brother, can I have napkin please? Napkin. Yeah. Thank you. Okay. Sumbong kay Bonggang Tembong. Ano yung ano? Ay, nasaan si Tembong? Nawala. Ba't nawala ka? Kakapi lang kamo kami. Kasi pakapi-kapi na lang kamo kami sa labas. Di ba? Sarap. Pasok ka. Ano, Brad Tembong? Saglit, di ko nakikita. Ano yung araw. Ba't kasi dito tayo expose under lahat? Okay lang yan para maganda sa pang MMK. Ay, wow. Pang MMK yung background, world class. Hindi, tsaka ibang background naman. Puro laging yung Baka lechon lang yan, ha? Sabing ganyan ni Tembong. Ayun po mga kapatid, sabi nung aming mentor, banatan nyo ng banatan si Arlene Ruga. Sabi ngayon, ang naghahari ngayon sa iglesia, yung Ruga family. Sabi ngayon, nga po. Tarantadong Japayuki na yan. Oo. Kaya, yun po kasi yung mga kapatid. Kaya, hindi po natin mai-deny yung fact na
yun nga po yung sinasabi ko mga kapatid, na wala namang usapan kung ano man yung naging pamumuhay niya in the past. Kasi noong nakakilala ng aral ni Kristo at sumampalataya si Maria Magdalena, si Santa Maria Magdalena, hindi na po inungkat yung kanyang buhay. Pero inirecord ng Biblia kung anong klaseng pamumuhay meron si Santa Maria Magdalena. Siya po'y babaeng mababa ang lipad. Yun po yung nakalagay sa sa Biblia mga kapatid. Hindi naman letra por letrang babaeng mababa ang lipad. Ngayon mga kapatid, meron po bang problema kung sasabihin ni Danya Rason na yung kanyang asawa ay Japayuki? Wala naman eh. Iaangat mo nga yung you will glorify and magnify the word of God, na ang salita talaga ng Diyos ay kaya kang baguhin. Kaya nga di po ba sa story of my faith, merong mga kapatid na yung dating drug addict, dating drug pusher, dating sabongero, dating lalakero, dating babaero, etc. etc. Mga kapatid. Pero bakit itong si Arlene Rason, parang nakakahiya, masyadong shameful for them na isiwalat kung ano yung kanilang dating buhay. Nakakahiya ba 'yon? Sasabihin mo, ako po ay tubera. Nagising yung guest. Ano bang masama sa tubera? Hindi ba marangal na hanap buhay yung pagiging tubera? Ako po ay bumbera. Kaya lang yung pagiging tubera niya, ibang tubo yung kanya nililinis. Tubong gumagalaw. Kumikislot-kislot. Tubong galit. yung tubong galit. Gustong manakit. Bakit ayaw ni Lengleng mag-story of my faith? Hindi nga. Ako Kaya ay ayaw dating- ko manonood, sumasakit tiyan ko. Ako po ay dating tubera. Ako po si Sis Arlene Rason. Dati Ako po ho ay dating tubera. Dati ho akong hinete. Woohoo! Dati po akong ano pa ba? Malaki daw ba yung tubo? Abe, malamang baka gatubo lang ng siguro depende siya na makakapagsabi niya kung anong klaseng mga tubo ba yung nilinis niya. Maybe parang tubong gabulate. Tubong mala mushroom. Tubong mala buhaya. Naku, Pew! Diyan sila galit na galit kapag kami yung tumawang sabay. Ayan na nandiyan si Brad Ray Barcelona. Isa sa makakapagpatunay. Yun daw kapatid ng hipag niya yata or asawa ng hipag niya. O parang something like that. Kasama ni Lengleng na Japayuki talaga. Wala naman pong masama sa pagiging Japayuki eh. Ayun, si Tembong. Wala naman po masama sa pagiging Japayuki. Marangal na hanap buhay po yan. Mga kapatid, wala kang inaagrabyadong tao. Kaya lang, bakit lang po sumama
yung image ng mga Japayuki dahil kay Lengleng, mga kapatid. Oh, Ako po ay janitor. Tembong, go ahead. Magpapasabog na po ako. Sige, magpasabog ka na. Iba yung pinasabog mo, utot yata yan ha. Sabugang Paraganas. Akala ko ano yung papasabugin mo. Sumabugang Paraganas. Sumabog ang tumbong ni Tembong. Meron ka ba sasabihin, kapatid na Tembong? Nagpasabog lang po ako. Nagsabog ng utot. Bababa na ako. Sabog ng lagim. Ang aking pong ako po ay Kaya pala hindi tumatawag, busy po pala, sabi ni Yvonne. Ay, ganon? Kaya hindi ka daw tumatawag. Tantado pagka naman ako tumatawag, mga busy rin kayo, binisi ko na rin ang sarili ko. Nagpapaka-busy din ako. Ano lamang, kayo lang din ang busy. Siyempre, marami akong business. Baka naman ka rin, tubera ka rin. Naghahanap nga ako ng maitutubo mga mukhang mga mukhang yung mga tubo dito may mga yung parang yung hindi na well mahirap Linisin. Kaya-kaya ni kaya-kaya linisin ni yun. Ni Japs. Baka uminit lang yung ulo ko kakalinis ko, ayaw umano. Diyan yung forte ni Japs. Maglinis ng maruming tubo. Paano mo ba nga naman lilinisin yung maruming tubo? Kaya nga nililinis kasi marumi. Barado. Yung forte ni Barado yung karburador. Ayun po. Kidding aside, mga kapatid. Pinapatawa lang po namin kayo, mga kapatid. Kasi alam naman po namin na stress na po kayo dahil sa pangka-character assassinate. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, pabayaan niyo po silang pasamain tayo ng pasamain. Makikilala nyo lang po kung anong budhi meron sila. Sabi ko nga kay Brad Manny at saka kay si Wilma, yung exeter sa Dolores Coordinating Center. Biro mo kung mag-abuloy ito si Sis Wilma, hindi bababa ng 20,000. Sabihin na natin baseline, hindi bababa ng 20,000 a month yung kanyang iniaabuloy, mga kapatid. Pinapayaman lang yung mga correct. royal family. Bukod pa po yung mga kusang tulong, yung pagbili ng ticket, pagka lumalapit yung mga naglalambing, bukod pa po yun, mga kapatid. So sa loob ng 23 years, kwentahin nyo po times 20,000 times 23 years. Hindi po bababa ng 5 milyon yun. Plus yung mga kasama sa bahay, sinasabit pa. Di ba? Matatapang ang hiya, matitigas ang mga muka. Kayo kaya ka mo maglinis ng tubo. Mahirap din maglinis ng tubo. Kaya tingnan nyo po ngayon, galit na galit si Danya Rason, mga kapatid. Bakit galit na galit si Danya Rason? Gustong manakit. Kasi nga po, masyado na pong naperwisyo yung pasok ng pera sa kaban ng yaman ng iglesia ni Danya Rason. Biruin mo, sa Singapore lang, mga kapatid, ilang kapatid yung nagbitiw doon. Yung pamilya pamilya Kalibo, nagbitiw na yon. Pamilya ano pa ba yung pamilya, marami pong pamilya na officers
sa Singapore ang nagbitiw na, mga kapatid. Ay, shout out pala sa ating isa sa, ito yung naging inspiration ko eh. Noong panatiko pa ako, bakit kaya itong si kapatid na Marlon Cruz, masyado siyang masidhi yung kanyang na ipaalam sa mga kapatid na kulto itong iglesia ng magtsuhin. Kultong-kulto. Sabi ko, sabi nung kapatid na kausap ko na taga Middle East, taga UAE, sabi niya, nalulungkot ako, sabi niya ganyan, kasi si Brad Marlon Cruz, mabait yon at saka yon, all out yun sa pagtulong sa gawain. Bakit bigla all of a sudden nag-exit siya, tapos ngayon lahat ng mga post sa MCGI nagko-comment siya, inaano niya yung mga gusto niyang ma-enlighten yung mga kapatid para matauhan na malaman na hello na ha? You guys okay? Yes, about you? Not bad, thank you. Okay. Enjoy. Yan. Going back, mga kapatid. Kaya ako, hinangaan ko talaga si Brad Marlon Cruz. Kaya shout out sa iyo, Brad Marlon Cruz. Ang dami niyang pinapa-shout out. Si Brad J.R. Bagnes, yung pamilya Cruz. Ang dami, hindi ko lang po kasi pagka chinek ko dito, hindi ako nakapagsulat eh. Pero sa susunod na live ko, ibabanggitin ko lahat ng lahat ng pinapa-shoutout sa akin nung mga kapatid. Yun. Shoutout sa inyong lahat, mga kapatid, at shoutout kay Brad Marlon Cruz. Isa ito sa mga kapatid na naging inspirasyon ko nung actually hindi naman ako nag-exit eh. Lang ako eh, pinasama lang ako ng todo ni Daniel Rason. Tignan mo, Daniel Rason, ikaw pala itong ang dami-daming tinatagong kasamaan. Bakit suki ka ng ng Pegasus? Meron bang saan ka nakakita ng mangangaral ng Diyos? Meron ba kayo nakitang mangangaral ng Diyos na suki sa Pegasus? Siya. Bukod tangi ka, Daniel Rason. Sabi ni Jericho Baista, MCGI fans club na lang yan. We love you, kuya. We love you, ate. Naku po yan. Nakipag-away din ako sa kanya nung deboto pa ako. Si Brad Marlon Cruz, nako. Kaya lang, hindi mo maano yan. Pero si Brad Marlon Cruz, alam ko yan. Mabuti ang puso ng kapatid na yan. And ngayon, nakaka-relate ako sa kanya kasi I am doing what he is doing before. What he started. Ayan, kaya yan mga kapatid, wag po kayong sa lahat ng mga exiter, wag po kayong magsasawa na at dumadami ngayon yung mga kapatid na exiter na matatapang na nagpo-post sa kanilang mga social media accounts, sa kanilang mga legit original social media accounts ng katiwalian ng MCGI, mga kapatid. Shout out sa mga kapatid na exiter sa Canada, sa mga kapatid na exiter sa Singapore, sa mga kapatid na exiter sa Macau, sa Hong Kong, sa Paris, sa France, sa Germany, sa Spain, sa Ireland, sa Finland, sa USA, sa Australia, sa New Zealand, at saka sa Pilipinas, mga kapatid. Napakaraming mga exiter ngayon. Ang ganda talaga ng punto na sinabi ni Brad Tom Manalio. Sabi niya, isa sa paraan ng paglilinis ng Diyos, kagaya ng nangyari sa Sodom at Gomora, pinalabas niya. My girlfriend is curious, where you guys from? We're from the Philippines. Okay, nice. And you are from? Switzerland, and he's from England. Oh, really? We are Albanian originally. But you migrated to other... My parents migrated to Switzerland. I was born there and raised in Switzerland. Exactly. That's why. No wonder, because your beauty is very Albanian. Thank you. Thank you so much. Enjoy. And you are very lucky. You have a very beautiful girlfriend. Now I feel jealous. Don't be.
Okay. Yeah, you too as well. Pop Shrimp. Ayun po mga kapatid. Curious Eh, sila kung taga-saan tayo. eh. Iba ka tayong planeta. May nagtatanong sa akin, may resibo daw po yung Pegasus ng mahal na kuya? Meron! Siyempre, edit tanongin niyo yung management ng Pegasus. Kung hindi ba totoo na suki si Danya Rason doon. Nako naman, masyadong elementary yung yung ganyang tanong na meron ba resibo? Kung walang resibo, pwede nila kaming ikasuhan ng libel. Alam Bakit? mo Hindi totoo yung sinasabi namin. Ganun lang naman yan. Bakit hindi nila kami kayang kasuhan ng libel? Because they know very well the fact that what we are saying is factual. Go ahead, Mama Mary. Ayaw nilang maniwala na pumapasok sa ganon. Bakit nakakapasok yung mga nagsasyabu dyan na, di ba, yung ampon niyang kapatid niyang na nagsasyabu? Yun ba naman yung pagpasok sa Pegasus, imposible? Mm-hmm. Di ba? At saka, hindi lang nagpe-Pegasus, nagkakasino pa. Kaya nga, yun nga, meron nga sila na Area 52 Paano imposible na pumunta sa Pegasus? At diba? saka hindi yun yung point of argument. Ang point of argument doon at saka ang usapan doon, etong ang pinsan nyo mismo na driver niya ang nagsabi kaya naban siya ng Ban yun sa Apalit, hindi ko mga maraming alam, pinagbawal yung pumasok sa Apalit. Hanggang ngayon, bawal yun, nakaban yun sa Apalit. Nakita mo, namatay nga yung anak nun. Hanggang doon lang yun doon sa kung saan yung pinagburulan. Oo, ayun. Sino po ba yung namatay? Yung pong nagpakamatay, nag-suicide sa loob ng compound sa Apalit. Anak niya po yun. Yun yung pinsan niya na driver niya. Oo, pinsan niya na driver niya. Na yun po yung nagsabi na paglabas ko, pagpasok, pinababa nila ako Silang dalawa lang ang naiwan Sa sasakyan. Pag pag balik ko, nakalak at yumuyugyo. Nadalo ng lindol. Libel is the key. And resibo, lalabas ang resibo. Exactly, yun po. Sabi ko nga po, madaling kasuhan ang nagsasabi ng kasinungalingan. Bakit hindi nila kami kayang pangalanan na lang. Pangalanan. Pangalanan mo na lang kung hindi mo kami kayang kasuhan. Pangalanan mo na lang. Ba't hindi mo kayang pangalanan? Bakit si Marita? Sinabi lang niya na huwag ka maniniwala kay Brad Danny. Sabing ganyan. Ayokong maniwala kay Brad Danny. Yun lang ang sinabi ni Marita, pero pinangalanan siya ni Danya Rason. Bakit ngayon? Ibinubulgar ni Badong at ni Myra Rason yung inyong baho. Pati yung baho ng kasingit-singitang ng pagkatao ninyo ibinubulgar. Ba't hindi nyo kayang pangalanan? Hanggang putak lang kayo ng putak dyan sa ninyo, sa inyong sentral. Kasi pag pinangalanan tayo, mas makikurious yung mga kapatid, magtatanong lalo. At saka, ang daming rason ngayon. Merong rason sa ibang bansa, di ba? Merong rason sa Pilipinas na ito yung topic ninyo. Wag ninyong tatantanan yung Arlene Ruga na yan. At saka walang rason na palamunin ng iglesia, sila lang. Kami, never. Yun. Di kami umaasa sa iglesia, no? Sabi ni chismis lang daw, sabi ni Sani Katan. Chismis lang pala, ba't takot ka? Di ba inahamon kita ng debate, sabi ko sa'yo, Sani Katan. Bakit ikaw pa lang nagsasabi ng totoo, ako lang pa lang nagsasabi ng chismis? Bakit takot ka dun sa nagsasabi ng chismis? Hindi ba dapat na mas lalo kang maging matapang? Kasi ang katotohanan, hindi pwedeng matalo sa nagpapakalat ng chismis. Ito pa ang chismis. Sinabi daw ni Danya Rason kanina sa kanilang pagkakatipon na meron daw kumakalat na leaflet ang mga exiter. Wala akong alam na sabi ko, meron ba siyang ipinakitang leaflet? Wala naman. Hanggang sabi-sabi lang. Sabi ni
Brother or Sister Jody Valdez Cruz. Pa-shoutout muna sa Team Pop. Ayan, shoutout kay Brother Elios at kay Brother Logix. Yan. At saka, syempre, kung nandyan yung ating mga big brother na si Brother Elios at saka si Brother Logix, nandyan din yung ating big sister na si Sister Patricia. Suportahan niyo po yung kanyang business by liking and sharing his Facebook page, yung pong Happy Oil UK. Suportahan po natin yung business ng ating kapatid na Exeter na si Sister Patricia. Yung business ni Skippy, hindi nyo. Yung ipa-promote ba natin yung business ni Skippy? Paano ba natin? Anong pangalan ng niya? Plumbing. Ang maintain. Nagme-maintain ng smooth na tubo. Mga tubong barado. Barado ba ang inyong tubo? Kontakin nyo lang. Watching live kami ni Papa, sabing ganyan, watching live daw sila. Kung saan man kayo naroroon, nabasa ko yung message ninyo. Watching live kami ni Papa. Sabing ganyan, sige, promote natin yung negosyo, yung mga business ni Arlene Rason, ni Arlene Ruga Rason. Barado ba ang inyong mga tubo? Kontakin lang si Lengleng Ruga Rason. Ang tubong barado, 1 segundo, tiyak, ay magiging smooth. Tanggal ang bara. Tanggal ang bara. Tanggal ang alis. Tanggal ang alis. Ito pa yung negosyo niya. Ano pa? May problema ba ang inyong mga sasakyan? Tawagin nyo lang si Arlene Ruga Rason. Payuyugyugin niya ng intensity 10. Sabi siguro ni Lolo Boy, naku, yung dalawang sakay ko na yun. Magmasala ka tayo ng comment. Ang saya makita kayo dalawa naka-live, Brad Badong at si Zaira. Sabi ni Asema Linya. Sabi ni Gerald Yanga, magandang gabi po. Brad, mahigit 1 taon na po akong Exeter. Maligayang paglaya sa iyo, kapatid. Sabi ni Jericho Baista, kahit anong sukat ng tubo, kaya? Kaya ba daw kahit anong sukat ng tubo? Siyempre, yun ang profession niya eh. Oo, kahit anong sukat ng tubo, kayang-kaya. Ni Arlene Ruga Rason. Gano'n ba yung sukat ng tubo mo yan? Baka gabulaki lang yan. Hindi man siya matitinga. Baka mamaya, mala-mushroom lang pala. Nagalit pa. Na uminit lang ang ulo. Nakantodong to. Gabulato lang. Akala ko naman napakalaki. Yan pala. Uminit lang ang ulo ko. Tarantado. Sabi ni Kiro Yamato, shout out kay Mahal na Kuyakot. Ayan, shout out sa'yo. Nanonood sila lagi. Naka-monitor sila. Shout out kay Eli Jan Rason. Babaerong pisot. Kung Sabi, sino pa yung mga babaero, maliliit ang mga... sabi ni Greg Gonzales, Lengleng ang matutina. Sabi ni Jericho Baista, kay Arlene na pala lahat ng negosyo. Oo. Hindi nyo ba alam? Kaya nga businesswoman yun. Dinaig pa si Henry Sia. Oo. Kaya nga yun ang pabintang na pakilala. Hindi naman alangan ang pasasabihin ko, yung asawa ko, tubera yan. Sabi ni Brad Gilby Arandela, shout out to ayan, siguro shout out to all to. Brad Gilby, meron akong message sa iyo mamaya. Basahin mo na lang, magme-message ako mamaya. Sabi ni Brother Albert Bagona, dynamic duo, lalong natakot si Bonjing sa inyo.
Yun, sabi ni Brad Albert Bagona. Sabi ni Gerald Dianga, ha ha ha. Oo, Sabi ni... kami pa ang matatakot sa kanya. Siya ang matakot sa amin. Correct. Sabi ni Asema Linya, kung pwede lang kayo dukutin dito sa screen, na dukot na Ay, kayong malamang. dalawa. Malamang. Pikon at galit sa inyo. Oo. Ni Bonjing, ha ha ha. Sabi ni Emil Domingo, keep safe everyone. Sabi ni Kira Yamato, bakit tubo? Pwede ba subo buntot? Kasi nga, pagka, ayun, may iba-iba naman ang term. Para merong, malay mo naman yung tubo. Di ba may tubong maliit? May buntot din na maliit. Sabi ni Jericho Baista, bakit lumaki ang tiyan ng mahal na kuya? Panay yata palinis ng tubo. Wala nang 100 po siya. Baka natumbungan ni ni kapatid na ZL. Baka magaling kumain ng buntot. Baka natumbungan na. Bumukol na buntis. Puro kain buntot na lang. Yung pala buntot lang pala ng butike. Sabi ni Jericho Baista, ganda ng paksa, tubo. Mahilig naman sila sa tubo, malaking tubo. Di ba? Tubo sa negosyo. Sa negosyo. Tubo rin yung kinakain. Marami kasing ibig sabihin ng tubo. Mahilig silang mamangos ng tubo. Hindi ba yung tubo pinapangos? Di pinapangos din nila yung tubo. Sabi ni grabe ang makeup ng mga taga linis ng tubo sa UNTV. Pakilala ka muna sa mga bago nating mga taga-subaybay ng Badong serye at saka ng Badong and Myra serye. Maghahanap. Sino ka ba? Ano bang connection mo kay Daniel Rason? Bakit ganon karami ang information na alam mo sa pamilya Rason, particularly kay Pansit? First cousin ko siya. Paano mo siya naging first cousin? Meron ka bang ebidensya? Yung father ko, magkapatid. Yung father ko, bunso. Yun, di ba yung namatay nga? Tapos ito yung sinips to nips, yung father niya, uncle ko naman, daddy niya. Kaya first cousin kami. Yung daddy mo, tsaka yung daddy niya, magkapatid. close ba sila? Hindi, magkagalit nga yun eh. Yun nga yung dinimanda eh. Dinimanda yung tatay mo nung daddy ni Daniel Rason. Nagdinamandahan sila ng dahil lang sa puno. Hindi, kapatid ba din yung sa iglesia, yung daddy mo? Kasi kami, lumaki man kami sa iglesia eh. Panahon pa ng kapatid na Perez. Kasi wala naman kaming ibang relihiyon na kinalakihan. Lumaki kami sa iglesia. Ako mga, kahit sabihin lumaki kami sa iglesia, pero parang saling pusa lang naman ako. Pero hindi naman ako yung nagbabanal-banal. Ba't ang papakabanal-banal? Siyempre, nagpapakatotoo lang ako. Ba't kailangan magbanal-banal? Bakit naging saling pusa ka? Hindi ka ba sumasampalataya sa turo ng iglesia? Ibig sabihin, sumasampalataya ako sa pero sa kanila hindi. Dahil, bakit hindi mo sinasampalatayanan? Kasi nakikita ko naman yung mga ginagawa nila na parang hindi rin naman ayon sa kalooban ko. Bakit ako mag-ano sa kanila? So, ibig sabihin, Mama Mary, na hindi ka sumasampalataya sa Diyos at doon sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Siyempre, ang hindi mo sinasampalatayanan, yung aral nila na ipinapangaral nila na sila mismo ang sumisira. Na sumisira. Ayun mga kapatid, maliwanag, narinig niyo po. Kasi tingnan niyo na lang, yung kunyari gaya ng wag yung bawal magdemanda. yan, isa, demanda. Tapos yung pagiging yung kalayawan. Di ba inaaral nila yon, kalayawan. Lahat ng layaw nasa kanila. Di ba kinukwento mo nung kabataan nila, sinasabihan si Ate Deng. Sino ba si Ate Deng? Si Ate Deng, pinsan buo din niya. Kanino anak yon? Kay Uncle Ruben. Kay Uncle At saka Ruben. lahat ng layaw nasa kanila. Lahat ng kumbaga,
wala ka nang maiaanong, parang wala ka nang salita na maiaano sa kanila dahil lahat nandun na eh. Ano pang bang iaano mo? ano ba yung kinuwento mo na tinuturo niya na wag mong pagka tinanong ako ni mami, wag mong Kasi nga, itong si BFF niya na si Eusebio, syempre, nung mga time na yun, syempre, linawin mo, sino ba yung BFF? Ano ba yung BFF? Si Jay. Jay Eusebio, BFF niya yun. Alam mo ba si Jay Eusebio, siya yung ngayon ang CEO ng hindi pala CEO, COO ng UNTV at saka ng KD Rock. Yun yung mga pinagkakaanuhan niya. Pinagkakatiwalaan kesa sa talagang kadugo niya. Yun, nawala yun sa iglesia. Nawala yun sa iglesia ng ilang taon ba ako sa iglesia? 24 years ako sa iglesia. Lumitaw lang yun ulit sa iglesia. Nung maanib ako, wala na sa sirkulasyon si Jay Eusebio. Siguro, inano niya na kinonvince niya. Kasi iyan, mahilig sila yung kunyari, tataputan ka ng pera, convince na para mag-alay ka sa kanila, ganon. Anong diba? alay? Yung makisanib. Oo, ganon. Mahilig sila sa ganon. Kakausapin yung... Kasi BFF din naman niya, kaya na-convince niya. Oo. Kaya... Merong dong involved na money. Hindi imposible yung mag-aano sila ng pera. Mahilig silang mag-ano ng pera, yung sisilawin ka. Meron ka bang katibayan sa ganon? Baka naman sabi-sabi mo lang yan, Mama Mary. Mahirap yung ganyan. Oo nga. Yung mismong friend, yung BFF din yan, na nagsasabi na, nagpapakita nga siya ng mali-maletang dollars. Isipin mo yun? At saka yung BFF niya, every time na umuwi yun ng Pilipinas. From US. Oo. Yung mga kaibigan din niya, yung mga ka-classmate din niya, nakakausap ko rin. Kaya paano niyang sasabihin na hindi, nakakausap ko rin mismo. Pag lalo sinasabi, oy, pinsan mo pala yung si ganon. Nagugulat pa nga pag sinabing pinsan mo pala si ganon. Tingnan niyo po mga kapatid biruin mo yung Jay Eusebio na Chief Operation Officer ng UNTV ngayon at saka actually siya yung kanang kamay ni Danya Rason. Hindi po KNP ang kanang kamay ni Danya Rason. Wala sa kahit kanino mang KNP, kaya yung mga KNP takot kay Jay Eusebio Tingnan mo. Ngayon, sino ba si Jay Eusebio? Naanib po ako, wala na po sa sirkulasyon ng iglesia si Jay Eusebio. Naanib po ako 2001. Lumitaw po si Jay Eusebio 2019, nakita ko po siya sa Brazil. Meron nga po akong picture and video with Jay Eusebio sa Brazil 2019 before lockdown. Mga kapatid, if I am not mistaken, yung last na SPBB doon, tapos po mga kapatid, inilapit po siya ni Danya Rason kay Brother Eli. Sabi ni Brother Eli, ikaw nang naglapit niyan bahala ka na sa kanya. Sabi po ni Brother Eli. Total, syempre naman, pagka nilapit ni Danya Rason, malakas po yan At alam naman ni Brother Eli na bukas makalawa mamamatay na siya, mga kapatid. So, lahat na lang ng inihiling ni Danya Rason, sige, binibigay na lang ni Brother Eli, mga kapatid. Ganun po yun. Kaya, ano po yung paninira po ba yung mga sinasabi namin? Kaya nga po hindi po nila matutulan mga kapatid, mga kababayan na mga taga-subaybay at nakikinig. Pati yung mga kapatid na mga closet, mga deboto ng mahal na poong Kuyakot, Danya Rason, mga kapatid. Yun yung si Eusebio, yung kapatid nun, yung mother na nag-stand dun sa Yun yung nakalagay po. Hindi po wala po silang sexual relationship ni Danya Rason. Kung makikita nyo po, meron pong nag-circulate sa social media na isa pang nakalagay sa papel na asawa ni Danya Rason. Nakalagay po yon na mother ng panganay na anak, adopted panganay na anak ni Danya Rason. Ang nakalagay po doon, yung Eusebio, kapatid po ni Jay Eusebio yon, mga kapatid. Kasi kailangan may tumayo talagang nanay pag mag-a-adapt ka. Hindi po pwedeng parehong tatay, mga kapatid. So, meron pong inilagay na nanay doon. Kanino ba anak si JR Kulit na Boy Lollipop?
Doon sa pinsan niya rin. Kanino nga? Kay yung kapatid ni Islaw. Lea. Ayun, kapatid ni pinsang buo nila. Yun yung nandun sa Ad Street. Oo. Kaya kung tutusin, yung driver niya si Kamote, magpinsang buo ngayon yung anak niya. Ayun. Both side, Rason and Soriano. Ayun po mga kapatid, para meron lang po kayong brief history. At sabi ko nga dun sa alam mo ba, Uncle Attorney, na meron na namang bagong closet na kabatch mo sa panahon ng kapatid na Perez. By sino ika? Sabi niya ganyan. Sinabi ko yung yung pangalan. Kamag-anak yan ni Sabing ganyan. Kaya alam niyo po mga kapatid, wala na po yan, hindi na po mapipigil yung pagbagsak ng iglesia ni Pacifica Palaypay, mga Tanga na kapatid. lang yung mag-i-stay doon, no? Niluluko na lang kayong Opo. harap-harapan eh. Biruin Tapos, mo, harap-harapan na lang kayo niloloko na sasabihin pagka nag-exit, kampo na ni Satanas. Mga kapatid, huwag kayong maniwala doon. Panakot lang po yun. Tandaan nyo po, ang tunay na mangangaral ng Diyos, nung nag-exit yung sambahayan ni Onesiforo, ang sabi ni San Pablo, na tunay na mangangaral ng Diyos. Sabi niya, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Pinapanalangin ng mga tunay na mga alagad ng Diyos, yung mga kapatid na nag-e-exit. Mga kapatid, nakita nyo, pwede nyo pong basahin yung inyong mga Biblia. Kaya nga naisulat yung Apokalipsis. Merong sulat sa pitong iglesia sa Asia. Sa iglesia sa Laodicea, sa iglesia sa Smyrna, sa iglesia sa ganito, isulat mo. Kaya po ganon mga kapatid. Wag po kayong maniniwala at yang iglesia ni Danya Rason, hindi naman po yan yung iglesyang totoong nasa Biblia, mga kapatid. Iglesia lang na imbento yan nila, mga kapatid. Tandaan nyo po, sabi ni Kristo, dumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yung bang iglesyang ipinangaral ng Panginoong Jesucristo nung siya'y magkatawang tao, mga kapatid, concentrated lang sa isang grupo, no? Kaya nga sabi niya sa mga apostol, huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Ano po ba yung atin na sinasabi? Ibig sabihin, they are part of the true church that administered and preached by our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano ba yung iglesia na ipinangaral ng Panginoong Jesucristo? Sabi ni Apostol Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. So, ang relihiyon pala na itinaguyod ng Panginoong Jesucristo at itinuro sa sangkatauhan, sa humanity, mga kapatid, is compassion. Yung po ang totoong iglesyang nasa Biblia. Mga kapatid, hindi po yung iglesia ni Danya Rason, MCGI scares. Nananakot po sila. Biruin mo, ang chip-chip nyo naman, nagpapalugaw lang kayo. Samantalang ang ibang religion, mga kapatid, they are doing charity without exposure, mga kapatid, without camera. Sabi ni Brother Gilby Arandela, tama ang sabi ng Haligit Suhay, pag namatay si Eli Soriano, guguho ang ADD o MCGI sa panahon ngayon. Gumuho na. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan na gumuguho na. Mga kapatid, wag po kayong matatakot doon sa sinasabi nila na saan kayo pupunta pagka umalis kayo dito. Aba, pupunta kami sa daan na itinuro, inihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Nakasulat po yan sa Biblia, mga kapatid, na inihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Sino ba yung daan na inihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama
liban sa akin. Yung po palang daan na inihanda ng Diyos buhat pa ng una na siyang dapat nating lakaran, na pupuntahan po natin pag umexit po tayo dyan. Bakit? Wala ba yung daan na yon? Hindi ba? Yun nga yung claim ng MCGI. Mali po, mga kapatid. Dahil yung pong daan na yon, na si Kristo, ang sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti. Sino yung mga magulang sa Panginoon na sinasabi ng Biblia, na sinasabi ng daan, na siyang katotohanan, na siyang buhay, na yun ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yung pong daan po na yon, mga kapatid, si Kristo po yun. Anong sabi niya? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino yung mga magulang sa Panginoon na yon? Igalang mo ang iyong ama at ina. Siyang unang utos na may pangako. Yung palang mga magulang natin na dapat nating talimahin, na dapat nating igalang. Yung mga magulang na ibinigay ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Sabi nga ni Brother Eli, meron bang sanggol na lumaki by his own? Hindi naman po pwede na lumaki ang isang sanggol na ang mag-aalaga ay manok, mga kapatid. Hindi po. Hindi naman tayo mga pagong na pagka nangitlog ang pagong, iiwan niya na lang sa dalampasigan yung kanyang mga itlog. Ang bata, ang sanggol, hindi po pwedeng ganon. Kaya po mga kapatid, mag-ano po kayo, yung po mga magulang ninyo, ibigin po ninyo, nag-exit yung mga magulang ninyo. So what kung nag-exit sila? 'Di ba? Kung talagang kayo ang may totoong aral, bakit ninyo ipinapablock? Bakit ninyo ipinapatakwil? Sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang dakila. Ang pangalawang katulad ay ito. Ang dakilang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. At ang pangalawang katulad pala, kasuhato, ka-level ng intensity or gravity ng unang dakilang utos, yung pangalawang utos na dakila. Alin yon? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Iibigin mo lang ang umiibig sa iyo, sabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi, iibigin mo ang iyong kaaway. Pagka nagutom, pakakainin mo. Anong ipapakain mo? May lason? Hindi. Pagkaing makakain. Pagka nauhaw, painumin mo. Aling painumin mo? Inuming may galing sa Poso Negro, may kitikiti. Hindi, painumin mo ng inuming maiinom. Kaya po ganun, mga kapatid. Kaya maling-mali po yung itinuturo ni Daniel Rason, mga kapatid. Kaya Daniel Rason, turo po ng kanyang ama. Sino po yung kanyang ama? 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Anong katunayan natin na yung ama ni Daniel Rason ay ang diablo? Tuloy po natin. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nasa ng kanilang ama? Sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung palang nasa ng ama nilang diablo ni Daniel Rason, pumatay ng tao. Paano siya pumapatay ng tao? Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Pagka pala pumapatay ng tao si Daniel Rason, ang ginagamit niya, yung kanyang bibig, sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano niya napapatay yung mga tao? Sa pamamagitan ng kanyang pananalita, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito, mga kapatid. Pinapatay ni Daniel Rason tayong mga exiter, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang pananalita na punong-puno ng kasinungalingan. Sabi ng Biblia, malinaw na malinaw, mga kapatid. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya yung kanyang mga anak, mga kapatid, yan, anak niya. Anak ni Satanas yang si Daniel Rason, mga kapatid. Biruin mo, sasabihin mo, nagsasabi kami ng kasinungalingan, naninira lang kami. Naninira lang pala kami. At ang mga ipinaninira namin ay kasinungalingan. Hindi ba dapat lalong mas matapang ka, Daniel Rason? Dahil sabi mo, nagsasabi ka ng totoo. Bakit kami ngayon na pinaparatangan mong nagsisinungaling, takot ka sa amin?
Hindi ba kabalintunaan yon, mga kapatid? Kaya tuloy lang, i-promote natin yung mga negosyo ni Arlene Rason. Ano ba yung negosyo ni Arlene Rason, Mama Mary? Yung Plumbing. Bigay ka na ng contact. Baka gusto na yung kontakin. Mga baradong tubo. Kaya tingnan po ninyo. Tingnan nyo yung mga miyembro nilang panatiko ngayon. Mga baboy, mga salaula. Mga tagapagtanggol ni Danya Rason, mga salaula. Kagaya ni Sani Catan. Salaula yung Sani Catan eh. Biro mo ministro ka eh. Pinagsawaan mo na yung babae. Tapos, hindi mo pinakasalan. O ikaw Aaron Romero ka. Biro mo, bakit ang dami mong ano? Bakit ang dami mong panganay? Hindi ba panganay mo yung kay ano? Kay JV? Sino ba si JV? Di pagtanong ninyo mga taga USA, kilala niyo yung JV, si JV. Yan. Puro pala JV. kain buntot. Oh. Kaya mga kapatid, ako, ano pa ba? Biruin mo itong pianista saka nakakita ng pianistang tumutugtog sa pasalamat nangangalembang ng ibang hindi pala nangangalembang nanggagambol ng nagkukultivate ng ibang bulaklak na yung mga bulaklak. Baka iba naman gusto niyang kutkutin. Kaya nga, ba't hindi mo kutkutin yung bulaklak ng asawa mo? Bakit bulaklak ng may bulaklak ang kinukutkut mo? Di ba kayo sa laulan yan? Gusto, mahilig talaga sila sa mani. Kutkutin. Kaya nga, kayo nagbababoy. Nako, mga kapatid, maghunos dili kayo. Bago ninyo kami mag-imbestiga kayo. Ano bang ginagawa nila? Ano bang sabi nung nag-comment doon sa isang post na nag-reply. Nag-reply ako. Sabi niya, inggit ka lang. Ay, wow. Kasi mas maraming nagmamahal kay kuya. Inggit? Anong ikakainggit namin? Nagbababuyan na kayo, maiinggit pa kami? Anong ikakainggit namin doon? Ay naku, kung yan lang ang di mag-enjoy kayo sa kasalaulaan. Sabi ni Joel Advincula Romero, sobrang tulis pala ni Insan. Insan, Errol, magbago ka na. Pinsan niyo po ba si Aaron Romero? Ayun, biro mo, hindi ka ba nasiyahan kay Sismaan? Nako. Kaya nga yung pati yung anak niya, kilabot ng mga bebot dyan sa US, mga KKTK. Yan. Pati yung anak mo, matulis, tirador ng mga KKTK dyan sa US, Aaron Romero. Nasuspindi ka ba? Nasuspindi ba yung anak mo? Ito kasi si Aaron Romero, siya yung COO, Chief Operation Officer. Kung di siya si Chief Operation Officer, CEO siya, Chief Executive Officer ng Wish Bus USA, mga kapatid. Kaya yun ba yung mga paninira, mga kapatid? Meron ba tayong ebidensya? Di ipa-DNA nyo yung anak ni JV sa USA. Ipa-DNA nyo kung sino yung lilitaw na DNA ni Aaron Romero yung lalabas. Paninira ba yun? Ay naku. Tignan mo, yung anak nyo ni JB, alos kasing edad lang nung bunso mo. Bunso yung dalawa ni Sismaan, Aaron Romero. Sabay-sabay. Biruin mo, paano ka nagkaroon ng nagkaroon ng karapatang magbautismo ngayon? Tapos kung siraan mo pa naman ako, wagas para namang naku. Sabi ko nga sa inyo, bago kayo manira, manalamin muna kayo. Ako ba, naku, baka pagka sinira. Kaya ngayon, ang mga naninira sa akin, mga dummy account. Kasi natatakot sila Natatakot silang gamitin nila pagka, kahit hindi sila manira sa social media, merong mga nagsusumbong sa akin. Sabi nga ni Uncle Attorney, sabi niya, naku, bahala silang mabaliw, kakaisip sino yung nag-feed sa kanila. Opo, pati sa Australia, sa Singapore, umiikot ang tumbong ni Danya Rason. Saan kaya galing yung sinong nag-feed ng information sa kanila? Sinong nag-feed ng information kay Badong?
Ayan, isipin mo na. Biruin mo, katabi mo pala yung nag-feed ng information sa akin. Katabi mo pala, asawa pala ng matinding worker na chiwariwap mo dyan sa Australia ang nag-feed kay Badong. O, yan, edi akala nyo kasi lahat ng umo-oo sa harapan ninyo, yes ng yes, yes nga. Ngayon, hanggang kailan kayo ganyan? Danya rason. Bukas makalawa, magigiba na yung ano. Kaya nga, di ba? Kung saan-saan kayo bansa na naghahanap na po pwede kayo maka-acquire ng kanilang passport. Kaya nga sa Spain, they want to acquire a golden visa for Danya Rason. Sinong magpo-provide ng pera? Mga kapatid. Alam nyo po ba mga kapatid, i-research nyo mga kapatid, how much money ang kailangan mong ilabas to acquire a golden visa in Spain, mga kapatid. Mag-research po kayo. Magugulat po kayo. Saan kukunin ni Danya Rason yan? Tingnan po ninyo mga kapatid. Biruin mo sa Japan. Kaya sa Japan niya bakit nung dumalaw sila sa Japan, sinabi niya, mga kapatid, magmula po ngayon, hindi na po kami magiging pasanin ninyo pag pumunta po kami sa inyong mga lugar. So, ibig sabihin pala, inamin ni Danya Rason from his mouth, lumabas na pasanin talaga ng mga kapatid. Mga kapatid talaga pumapasan pagka pumupunta sila sa mga iba't ibang mga bansa. Bakit po sa Japan sinabi yun? Kasi merong lumapit kay Danya Rason na kapatid na merong utang ang Japan, ang lokal ng Japan. At hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Kaya after nun, nagwala si Danya Rason, pinagmumura yung mga KNP. Putang ina kayo. Ayan. Sino bang nagsabi nun? Ako ba? Sabi ni Jessie Timber. Sabi ni Jessie Timber, shout out, Cookie Monster. Taga-Australia to si Jessie Timber. Sabi niya, shout out kay Cookie Monster. Hello, Cookie Monster. Sabi ni Tembong Tuernes, dito may golden visa din. Kaso, $5 million. $5 million, manilang yun kay Danya Rason. Ngayon, bakit sila interested sa mga golden visa? Kasi nga po, they know very well the fact, sooner or later, aanuhin na siya, tutugisin na siya ng mga iba't ibang mga gobyerno. Mga kapatid dyan meron akong kausap, sabing ganyan, pwede po ba kayong mag-guest sa live ko? Ay, naku brother, pass muna ako dyan. Kasi po, sabing ganyan, malakas po delikado po ako dyan dahil PR po si Robert Noboa. Yan. PR. Sige, sabi kong ganyan. Kakausap ako ng mga kapatid na exeter dyan na PR para bombahin natin si Robert Noboa. Pinost nga ni Kira Yamato yung picture ni Robert Noboa. Sabi ko, ano yan? Aswang ba yan? Sabi ko, ano ba ito? Halloween party? Meron ang aga-aga na October pa lang, nagpo-post ka na ng Halloween costume. Sabi ni Kira Yamato, hindi yan costume. Si Robert Noboa. Sabi nga yan, totoo yan. Ganun ba? Akala ko costume kasi nakakatakot. Sabi kong kaya. Sabi ni Brother Arnel Ayuk Gutierrez, shout out Brad Badong. Ayan, shout out kay Brother Arnel Gutierrez. Kumusta po kayo dyan, Brad Arnel? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa dako ng Visayas. At sana magsilaki ang iyong mga halamang punong kahoy na nagbubunga ng sari-saring mga prutas. Yun, mga kapatid. Mga kapatid, malapit na po kasing yung battery ko. Siguro po yung pong video na ito is enough for this day. Marami na naman ang sumakit ang tiyan.
na mga kapatid na Exeter. Pero si Danya Rason, hindi po sumakit yung tiyan niya sa kakatawa. Sumakit yung tiyan niya sa stress. Sumakit ng loob. Sabi niya, tarantado tong dalawa na to, bumanat na naman at nagsama pa sila, magkasama na sila ngayon. Sabi ganyan. Ayan. Nag-invite pa. Yung yun, kaya dumadami po yung mga kapatid na closet sa panahon ng kapatid na Perez. Kasi po sila nang i-invite. Oy, napanood mo na ba yung yung bagong video ni Badong? Oo, talagang pinagpupuyatan. Iniisa-isa pa kung anong date. Hindi yun. Ito yung suot niya, ganito yung suot niya. Updated po kinukumpleto. Wash out mo daw si Tembong Tuernes. Mama Mary, shout out. Tembong Tumbong. Tembong Tumbong Balentong. Sabi ni Brother Mario Pahikulay, shout out sis Myra Razon and Brad Badong. Sabi ni Brother Ernel, opo awa ng Diyos, marami na akong tanim na punong kahoy at mga gulay. Ayun mga kapatid, sa mga darating po ng mga araw, magiging busy na po ako uli mga kapatid. Baka malimited na naman yung ating pagla-live kasi magiging busy na po ako uli mga kapatid. Gagawan ko po ng paraan na makapag-live kahit once a week, twice a week para ma-update naman po kayo at marami pong naka-line up mga kapatid na mga magiging guest po natin na mga kapatid na Mama Mary, magsalita ka na. I-shout out mo si Arlene Razon na number 1 fan mo. Shoutout kay Tubera. Pinopromote namin yung business. Huwag kang mag-alala. Lumalago na. Baka si Tembong Tumbong gusto magpalinis ng tubo. Sa gustong magpalinis ng tubo diyan, just call. Just call Arlene Ruga Razon. Just call her name. Maglilinis na nga rin ako ng tubo dito. Huwag yung tubong kumikislot, ha? Hinahanap ko nga yun. Pa-order daw ng Skippy. Ilang box po ng Skippy ang gusto niyo po? Destiny Timber. Dadalan namin kayo ilang bang Skippy? Ano po ba? Skipping babad? Skipping hubad? Skipping babad. Ayun po mga kapatid. Sige po, hanggang dyan po. Dalangin po namin na sana'y lagi kayo nasa mabuting kalagayan at laging masaya sa inyong mga paglaya, mga kapatid. Bye-bye po. Bye!